Kabanata 1701 Dahilan. Ang mga alon ng aura na kayang magpatigil sa lahat ng buhay ay kumalat mula sa 7 kulay na dawis. Sa pagkalat nito, ang mga mabagsik na hayop ay umatras ng magulo bago pa man makalapit. Ang aura na ito ay labis na nakakatakot sa kanila. Mas malakas pa ang aura na ito kaysa sa kapangyarihan ng langit. Walang buhay ang naglakas loob na lumapit dito. Sobrang lakas nito na kayang pasabugan ng kalangitan at kalupaan sa takot mula sa lakas nito. Ang dahilan kung bakit maraming patay na mabagsik na hayop sa paligid ng 7 kulay na dawis ay malamang dahil sa mga hayop na napatay bago siya pumasok sa ilusyon. Si Wang Lin ay isang matapang na tao. Sa mga sandaling ito, ang kanyang mga mata ay kumurap. Matapos mag-isip, kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at samuka ng isang bangkos ng dugo. Ang dugong ito ay naging kabuoang 79 na patak. Ang bawat patak ay naglalaman ng aura ng kanyang pagsasanay. Nagseryoso ang kanyang mga mata nang ipagpag niya ang kanyang manggas at isang patak ng dugo ang lumipad, lumulutang sa harap ng kanyang noo. Immortal Ancient, habang binabaybay ni Wang Lin ang mga salita, ang lahat ng kanyang sinaunang kapangyarihan ay sumabog at nagtipon sa patak ng dugong ito kasama ang isang piraso ng kanyang pinagmulan na kaluluwa. Agad na naging malinaw ang patak ng dugo. Ngayon ay mukhang isang kristal. Matapos pagsamahin ng sinaunang kapangyarihan ni Wang Lin, ang patak ng dugo ay nagbigay ng maliwanag na pulang liwanag. Huminga si Wang Lin at ang patak ng dugo ay lumipad pasulong. Ang natitirang 78 na patak ay pumulibot dito, bumuo ng isang bilog na aura ng dugo. Sa ilalim ng proteksyon ng bilog na aura, lumipad ito sa loob ng 1,000 talampakan mula sa 7 kulay na dawis. Sa sandaling pumasok ito sa loob ng 1,000 talampakan, ang bilog ng dugo na binuo ng 78 na patak ay tahimik na naglaho, iniwan ng tanging patak na puno ng sinaunang kapangyarihan. Gayunpaman, pinigilan nila ang unang alon ng pagkasira para sa patak ng dugo. Agad na lumipad ang patak ng dugo ng daan-daang talampakan. Sa panahong ito ay nawasak ng libu-libong beses, ngunit agad na nabawi dahil sa sinaunang kapangyarihan. Sa isang iglap, ang patak ng dugo ay nasa loob ng 100 talampakan mula sa 7 kulay na dawis. Nang umabot ito sa puntong ito, hindi nakasabay ang pagbawi ng sinaunang kapangyarihan. Ang patak ng dugo ay mabilis na nawala hanggang sa isang piraso na lamang ang natira. Ang piraso ng dugo ay makikita pa ng mata, ngunit kung hindi mag-iingat, madali itong mawawala. Ang pirasong ito ay naglalaman ng bahagi ng pinagmulan na kaluluwa ni Wang Lin, kaya ang patuloy na pagkasira ay nagdulot ng sakit na nagbigay ng twisted na ekspresyon kay Wang Lin. Lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Sa sandaling nawasak ang bakas ng dugo, ito ay tumagos sa natitirang 100 talampakan at damapo sa pagitan ng mga kilay ng 7 kulay na dawis. Sa sandaling nawala ang dugo, ang hibla ng pinagmulan na kaluluwa sa loob nito ay tumama sa katawan ng 7 kulay na dawis. 1,000 talampakan ng layo, pumikit si Wang Lin at nagbulong ng mahina. Dream daw. Sa mga salitang ito, yumanig ang isip ni Wang Lin at ang lahat sa kanyang isipan ay bumagsak. Habang bumabagsak ang lahat, isang 7 kulay na liwanag ang lumitaw at dinala ang kanyang isipan, na nagdulot sa kanya upang lumubog sa walang katapusang kalaliman. Ito ay isang mundo ng 7 kulay. Ang langit ay 7 kulay, ang lupa ay 7 kulay, at pati ang mga ulap ay 7 kulay. Maraming bundok sa lupa, at si Wang Lin ay tumayo sa tuktok ng isang bundok. Pagkatapos ng isang sandali ng kalituhan, agad siyang lumingon sa paligid. Ito ang ilusyon na nasa loob ng 7 kulay na dawis. Maingat na ikinalat ni Wang Lin ang kanyang banal na pakiramdam habang tahimik na nag-iisip. Lumipad siya pasulong at ang mga piraso ng lupa ay kumislap. Pagkalipas ng hindi tiyak na oras, bigla siyang tumigil at tumingin sa unahan. Nakita niya ang isang tao na nakaupo sa tuktok ng bundok. Ang taong ito ay ang 7 kulay na dawis. Nakatagilid siya, nakabukas ang mga mata, at tinitingnan ng langit na may medyo malabo ang ekspresyon. Sa paligid ng kanyang katawan, lumulutang ang 9 na bola ng liwanag na kasing laki ng kamao na parang mga apoy. Ito ang 9 na mga ibon ng apoy, o araw. Ito ang pagsasanay at yaman ng 7 kulay na dawis. Shan Meng, naalala ko, ang pangalan mo ay Fan Shanmeng, bulong ng 7 kulay na dawis. Tinitingnan ni Wang Lin ang 7 kulay na dawis mula sa malayo at ipinakita ang isang kakaibang ekspresyon. Narinig niya ang sinabi ng 7 kulay na dawis, ngunit tila hindi siya pinansin ng 7 kulay na dawis. Pagkatapos mag-isip ng sandali, lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Baka ito ay isang ilusyon sa loob ng ilusyon. Isang sandali matapos iyon, maingat na lumapit si Wang Lin patungo sa 7 kulay na dawis. Hindi nagtagal, nakarating siya sa ilalim ng bundok at 1,000 talampakan mula sa 7 kulay na dawis. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa 7 kulay na dawis at ipinakita ang isang tiyak na tingin. Inabot niya ang kanyang kanang kamay at kinuha ang manto ng mukha ng multo mula sa kanyang imbakan.
Bagaman hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito at hindi pa siya ganap na nagpatibay dito, isinama niya ang kanyang banal na pakiramdam dito. Matapos kunin ang manta, umupo si Wang Lin at pinaikot ito. Sa sandaling na control ni Wang Lin ito, ang manta ay pinalibutan ng kanyang katawan at lumipad pasulong kasama ang kanyang pinagmulan na kaluluwa. Lumabas ang pinagmulan na kaluluwa ni Wang Lin mula sa kanyang katawan at pumasok sa manta. Ang manta ay parang dumadaan sa hangin at tumakbo patungo sa 7 kulay na dawis. Ang manta ay nagbukas sa langit at ang mukha ng multo ay unti-unting naging mukha ni Wang Lin, at tinitingnan ito ng 7 kulay na dawis gamit ang malabo niyang mga mata. Sa sandaling iyon, bigla na lang tumindim ang pananaw ni Wang Lin. Ang mga mata ng 7 kulay na dawis ay parang mga itim na butas at agad siyang hinayla patungo dito. Pumasok. Nagpadala si Wang Lin ng utos, at isang malakas na tunog ng kulog kasunod ng pamilyar na matinding halakhak ang pumasok sa kanyang mga tainga. Ang dilim sa kanyang harapan ay parang binukas ng isang kakaibang puwersa, at sa harap niya ay isang lugar na puno ng mga bumagsak na mga tore. Sa lahat ng mga guho ng mga mataas na tore, mukhang isang sekta. Ang pamilyar na halakhak na iyon ay nagmula sa isang kalalakihang may mahabang buhok at nakasuot ng kulay abong robe. Ang kalalakihang ito ay gwapo at ang kanyang mga mata ay malamig. Siya ay naglalabas ng isang pakiramdam ng kayabangan na nararamdaman ng lahat mula sa kailalim-laliman ng kanilang puso. Sa mga sandaling iyon, itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Isang higanting tore ang nasa harap niya. Nang papatumbahin na sana ang tore, gumuho ito at isang 7 kulay na liwanag ang kumislap mula sa loob. Isang nagngangalit na tao ang lumabas. Nang tiningnan ni Wang Lin ang taong ito, huminga siya ng malalim. Ang taong ito ay eksaktong katulad ng estatwa sa imbakan ni Wang Lin, siya ang 7 kulay na Celestial Sovereign. Bagaman ang itsura ng kalalakihang ito ay hindi pamilyar, ang kanyang halakhak at tinig ay nagdulot ng gulat kay Wang Lin. Nakilala niya na siya ang baliw. Isang pulang dragon na may kulay scarlet ang lumulutang sa likod ng baliw. Naglabas ito ng isang marangyang angal. Sa tabi ng baliw ay isang binatilyo na kalbo at nakasuot ng balabal. Ang katawan ng kalbong binatilyo ay mukhang payat, at sa mga sandaling ito, may mabagsik na ekspresyon siya habang nakikipaglaban sa isang tao. Nakita ni Wang Lin ang taong kinakalaban ng binatilyo, ito ay ang Azure Dragon General. Habang tinitingnan ng paligid, ang lugar na ito ay isang larangan ng digmaan, at ito ay labis na magulo. 3 sa 4 na general ay naruroon, at naruroon din ang 8 concubines. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umuugong at ang lupa ay gumuho. Malalaking piraso ng mga guho ang bumagsak at walang katapusang mga puwang sa espasyo ang lumitaw sa kalangitan. Malalakas na hangin ng malamig ay humagupit, pinapalamig ang lupa. Habang pinapanood ang lahat ng ito, nagulat si Wang Lin. Pagkalipas ng ilang sandali ng pagkagulat, nagsanib ang baliw at ang 7 kulay na Celestial Sovereign, na nagdulot ng malakas na tunog ng kulog. Ang 7 kulay na Celestial Sovereign ay naitulak pabalik at samuka ng dugo. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at kabaliwan habang siya ay sumigaw ng malakas. Fan Shanmeng, Fan Shanlo, bakit ninyo ako ipagkanulo? Hindi ba't mabuti ako sa inyo? Bakit? Dahil ba nakuha ko ang piraso na iyon, nakalimutan niyo na ang 10,000 taon na magkasama tayong lahat? Fan Shanmeng, lumabas ka. Sinugod mo ako sa paglalakbay pabalik, ngunit pinayagan kita na umalis at hindi kita pinatay. Alam mo ba kung gaano kasakit ito sa puso ko? Alam mo ba? Ngayon, ikaw ay nagdala ng isang estranghero upang pumatay sa akin, puti ka. At ikaw, Lian Daofei, may mataas kang estado at walang katapusang mga Dao partner sa paligid mo. Matagal ka nang naakit sa puti na iyon, akala mo ba hindi ko alam? Ang sigaw ng 7 kulay na Celestial Sovereign, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ang baliw, o mas tumpak, si Lian Daofei, ay mukhang labis na ipinagmamalaki. Pagkarinig nito, umiling siya at ipinakita ang isang ngiti, sabay sabi. Siyang nag-akit sa akin, ngunit wala akong interes sa Dao partner ng ibang tao. Pumunta lang ako para sa piraso. Ibigay mo ang piraso at aalis ako. Hindi na ako makikialam sa usapin ninyong dalawa. Piraso. Ngayon, walang sinuman sa inyo dito ang makakalabas. Ang mga mata ng 7 kulay na Celestial Sovereign ay naging pula at hinagis niya ang kanyang manggas. Nagbago ang mga kulay ng mundo at isang malaking vortex ang lumitaw sa kalangitan. Isang malaking mata ang lumitaw sa loob ng vortex. Walang emosyon ng mata na ito at ganap na walang malasakit. Tinitigan nito ang lahat ng nasa ibaba at pagkatapos ay dahan-daang isinara. Sa sandaling isinara ang mata, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Lian Daofei. Heavenly Dao. Lahat kayo, mamatay para sa akin. Ang 7 kulay na Celestial Sovereign ay inihagis ang kanyang kamay at ang mundo ay yumanig. Ang itim na usok ay kumalat at tinakpan ang pananaw ni Wang Lin. Ang malulupit na sigaw ay umuugong at ang isang malakas na aura na nagpatibay kay Wang Lin ay pinalibutan ang kanyang isipan.
Si Lian Daofei ay malubhang nasugatan sa loob ng itim na usok at kinain ng Heavenly Dao. Ang katawan ng pitong kulay na Celestial Sovereign ay gumuho at nagkalat. Ang kanyang nagkalat na katawan ay nahati sa tatlong bahagi na lumipad sa lahat ng direksyon. Isang bahagi ay ang pitong kulay na Dawist at ang isa ay ang kanyang asensya. Ang huling bahagi ay nagdala ng lahat ng kanyang mga alaala, at lumipad ito palayo. Sa sandaling ito, ang pitong kulay na Dawist na unang kaluluwa ay lumipad pagkatapos ng ikatlong kaluluwa. Ang isipan ni Wang Lin ay biglang lumiwanag, at sa mga sandaling ito, nalaman niya kung bakit ang pitong kulay na Dawist ay handang tripuhin sa loob ng ilusyon at hindi umalis. Kabanata 1702 ang sigaw na yumanig sa pitong kulay. Napakatalino at matalim ng mga hakbang, pitong kulay na Dawist, pinapanood ni Wang Lin ang lahat at ang kanyang isipan ay ganap na malinaw. Naunawaan niya kung bakit ang pitong kulay na Dawist ay handang tripuhin sa ilusyon. Inakit ni Fan Shanming ang pitong kulay na Dawist sa ilusyon, at pinayagan niya itong pumasok. Ngunit ginamit niya ang kanyang malakas na pagsasanay upang pilit baguhin ang ilusyon at bumalik sa laban kung saan ang pitong kulay na Celestial Sovereign ay nagkawatak-watak. Ang isang bagay na pinakamahalaga sa kanya ay hanapin ang ikatlong kaluluwa. Ngunit kahit na makalipas ang maraming taon, wala pa siyang natagpo ang mga palatandaan ng ikatlong kaluluwa. Hindi niya alam kung saan nagtatago ang ikatlong kaluluwa at kung sino ito ngayon. Kaya't ginamit niya ang ilusyon na ito upang bumalik sa panahon kung kailan ang pitong kulay na Celestial Sovereign ay nahati sa tatlong kaluluwa at 7 piraso. Pagkatapos, susundan niya ang ikatlong kaluluwa tulad ng ginagawa niya ngayon. Gusto niyang makita kung saan ito pupunta upang muling ipanganak. Kung talagang makita niya kung saan pumunta ang ikatlong kaluluwa, maaaring ito ay isang pagkakataon upang matukoy ang ikatlong kaluluwa kahit na ang ilusyon ay peke. Huwag ko siyang hayaang magtagumpay. Kung talagang makita niya kung ano ang nangyari, maaari niyang matutunan kung nasaan ang ikatlong kaluluwa. Si Wang Lin, na nakapalibot pa rin ang bapor ng mukha ng multo, ay nagmamadaling sumulong. Nandyan siya gamit ang kanyang pinagmula na kaluluwa, kaya't mas mabilis siya kaysa sa dati. Ngunit hindi pa rin niya kayang makahabol sa pitong kulay na Dawist at ang ikatlong kaluluwa. Ang dalawang iyon ay nawala bago siya, at ipinagkalat ni Wang Lin ang kanyang banal na kaluluwa ngunit hindi pa rin niya sila natagpuan. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito, sobrang bagal ko, nagkaroon ng kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin. Hinampis niya ang kanyang katawan gamit ang kanang kamay at dumura ng isang bangkos ng enerhiya ng asensya. Ang enerhiya ng asensyang ito ay mas mahalaga kaysa sa dugo ng asensya. Agad na nanghina ang kanyang pinagmula na kaluluwa. Ang kanyang pinagmula na kaluluwa ay humakbang pasulong at nagtagpo sa enerhiya ng asensya. Biglaang tumaas ang kanyang bilis at tumakbo siya ng 100 beses na mas mabilis kaysa dati. Sa isang saglit, lumitaw si Wang Lin ng malayo, at isang kislap ng 7 kulay na liwanag ang lumitaw sa gilid ng kanyang banal na pandama. Kailangan ko pa ng konti. Pinagapang ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin at dumura ng isa pang bangkos ng enerhiya ng asensya. Muling tumaas ang kanyang bilis. Isang matalim na sakit ang dumaan mula sa kanyang pinagmulan na kaluluwa, para bang siya ay mapapasabog. Naabot na niya ang pinakamabilis na bilis na kayang tiisin ng kanyang katawan. Sa bilis na ito, nahabol na ni Wang Lin ang 7 kulay na Dawist gamit ang kanyang banal na pandama. Nakita din niya ang liwanag ng ikatlong kaluluwa na nasa unahan ng 7 kulay na Dawist. Nagkibit ng balikat ang 7 kulay na Dawist. Siyempre, napansin niya si Wang Lin. Pinilit niyang baguhin ang ilusyon, kaya't alam niyang may iba pang pumasok. Ngunit sa ngayon, ito ang pinakamahalagang sandali para sa kanya upang matukoy kung saan pupunta ang ikatlong kaluluwa. Ang ganitong pagkakataon ay isang beses lang mangyari sa buong buhay. Sa wakas, walang sinuman sa mundo ng kuweba ang kayang gumamit ng ganitong malakas na spell ng ilusyon. Hindi niya pinansin si Wang Lin at nakatuon siya sa paghahanap ng ikatlong kaluluwa. Gusto niyang makita kung saan pupunta ang ikatlong kaluluwa. Basta't makita niya kung saan ito pupunta, magiging tiwala siyang matutukoy ang ikatlong kaluluwa pagkatapos niyang lisanin ang ilusyon. Mabilis na lumipas ang oras. Dumura si Wang Lin ng pangatlong bangkos ng enerhiya ng asensya upang magpatuloy na makahabol sa 7 kulay na Dawist. Para bang nasusunog ang kanyang pinagmula na kaluluwa habang mabilis siyang tumatakbo. Ang sistema ng mga bituin sa harap niya ay parang malabo at ipinasikat ang isang mapa ng mga bituin. Ang mapa ng mga bituin na ito ay parang kabuuan ng buong kuweba. Agad na nakilala ni Wang Lin ito bilang mapa ng buong mundo ng kuweba. Wala pa ring realm silang formation na naghihiwalay sa inner at outer realms. Magkasama pa sila. Personal na nakita ni Wang Lin na sumugod ang ikatlong kaluluwa papunta sa mapa ng mga bituin. Kahit hindi ito dumiretso sa gitna, malapit ito sa gitna. Kung magiging maingat, malinaw na nasa inner realm ito. Inner realm. Pumunta ang ikatlong kaluluwa sa inner realm. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at naglaho siya sa isang kisap mata.
Nagbigay ng isang malakas na sigaw ang pitong kulay na dawis at bumuo siya ng isang senadoryas. Mabilis na lumaki ang mapa ng mga bituin, at natagpuan muli ang ikatlong kaluluwa na nawala. Ang ikatlong kaluluwa ay tumagos sa kasalukuyang Cloud Sea at lumipad patungo sa Summoned River. Marahil ay titigil ito sa Summoned River, o maaari itong tumagos papunta sa ibang sistema ng bituin. Hindi magtatagal at malalaman na ni Wang Lin kung saan nagpunta ang ikatlong kaluluwa upang muling ipanganak. Ngunit katulad ng nangyari kay Wang Lin, makikita din ito ng pitong kulay na dawis. Puno siya ng kagalakan. Kahit hindi niya alam kung ito ba ay totoo o kung nangyayari ito tulad ng dati, ito ay isang pagkakataon. Ang unang pagkakataon na mayroon siya sa loob ng napakaraming taon. Kung matagpuan niya ang ikatlong kaluluwa, tiyak na mamamatay ako. Kailangan ko itong mahanap bago siya. Kung hindi ko ito matagpuan, hindi ko dapat hayaang may makakita. Malamig at matatag ang mga mata ni Wang Lin. Ngunit ang kanyang antas ng pagsasanay ay mas mababa kaya't hindi niya kayang pigilan ito. Nakita ni Wang Lin na ang ikatlong kaluluwa ay tila bumabagal at malapit ng tumigil, at ang kasiyahan ng pitong kulay na dawis ay umabot na sa rurok. Sa sandaling ito, biglang tumigil si Wang Lin at bumuo ng isang senadoryas gamit ang kanyang kamay. Ang bapor ng mukha ng multo na nakapalibot sa kanyang pinagmulan na kaluluwa ay kumislap at biglang nawala ang kanyang pinagmulan na kaluluwa. Nang magbalik siya, ang mundo ay napuno ng pitong kulay na liwanag. Nagtuliro si Wang Lin at bumalik siya sa unang ilusyon kung saan ang pitong kulay na dawis ay nakaupo na puno ng kasiyahan. Ang pinagmula na kaluluwa ni Wang Lin ay napapalibutan ng bapor at pagkatapos magmasid sa paligid, bumalik ito sa kanyang katawan sa unang ilusyon. Sa sandaling pumasok siya sa kanyang katawan, tumayo siya at walang pag-aalinlangan na lumakad patungo sa pitong kulay na dawis. Hindi niya napigilan ang pitong kulay na dawis sa pangalawang ilusyon, ngunit maaari niyang balikan ang unang ilusyon gamit ang bapor. Maaari niyang gisingin ang pitong kulay na dawis dito at matamo ang kanyang layunin. Habang papalapit si Wang Lin sa pitong kulay na dawis, biglang binuksan ng siyam na firebirds ang kanilang mga mata. Nagbuga sila ng malakas na alon ng init. Ang init na ito ay hindi mula sa apoy, kundi mula sa liwanag. Ang init ng liwanag ay maraming beses na mas malakas kaysa sa apoy. Nang bumalot ito kay Wang Lin, naramdaman niyang para siyang matutunaw. Ang kanyang buhok ay nahulog at agad na nawala. Punong-puno ng matinding sakit ang katawan ni Wang Lin. Parang mamamatay siya kung lalapit pa siya ng kahit kaunti. Huwag akong lumapit. Naging mapatla ang mukha ni Wang Lin at siya ay nag-alala. Hindi niya alam kung ano ang nakita ng pitong kulay na dawis sa loob ng pangalawang ilusyon, ngunit alam niyang kung wala siyang paraan upang pigilan siya, kailangang magtago siya agad. Ngunit hindi pa rin siya nais umalis ng ganito. Umurong siya ng ilang hakbang at tumitig sa pitong kulay na dawis na puno ng kasiyahan at napapalibutan ng siyam na araw. Paano ko siya gigisingan? Paano ko ito gagawin? Paano ko kaya ito magagawa? Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag habang ang iba't ibang mga pag-iisip ay sumagi sa kanyang isipan. Pagkatapos ng ilang paghinga, biglang kumitid ang mga mata ni Wang Lin. Ilusyon. Ang ilusyonaryong mundo ay tulad ng isang panaginip. Kung ituturing ko siya na natutulog, kailangan ko lang siyang gisingin, at magiging mas madali ang problema. Kung siya ay natutulog, kailangan ko lang siyang gisingin. Gisingin siya, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at nilingan ang kanyang manggas. Ang kanyang thunder at apoy na asensya ay lumipad palabas, bumuo ng isang vortex ng apoy na may mga kidlat. Kasabay nito, bumuo si Wang Lin ng isang senadoryas. Ang kanyang asensya ng buhay at kamatayan, tunay at pekeng asensya, at asensya ng karma ay lumipad palabas. Pinagsama sila sa vortex, pinapalakas ito. Sa huli, lumabas ang asensya ng pagpatay. Nang pumasok ito, ang vortex ay umugang at nagbago ang hugis nito ayon sa kagustuhan ni Wang Lin. Sa huli, ito ay nagbago at naging hugis ng isang trumpeta. Ginamit ni Wang Lin ang 6 na asensya upang bumuo ng trumpet na ito na magpapalakas sa kanyang tinig. Ang mga asensya na umiikot sa loob ng trumpeta ay maaaring magdulot ng tunog na magpapalakas ng walang katapusan. Matapos gawin ang lahat ng ito, inactivate ni Wang Lin ang lahat ng 3 sinaunang kapangyarihan ng kanyang angkan upang bumuo ng sinaunang kapangyarihan. Ang anino ng isang sinaunang nilalang ay lumitaw sa likuran niya. Ang mga ugat sa mukha ni Wang Lin ay namaga habang huminga siya ng malalim. Pagkatapos, sumigaw siya gamit ang trumpeta na nabuo mula sa 6 na asensya. Ito ang sigaw ng sinaunang Diyos, ng isang sinaunang nilalang. Ito ang sigaw na natutunan ni Wang Lin sa sinaunang libingan, at ito ang ginamit niya laban sa Sovereign. Ang langit ay gumuho at ang lupa ay yumanig. Ang mga punit na bitik ay lumabas at nagbago ang mga kulay ng mundo. Walang katapusang mga puwang sa espasyo ang punit na nagiwalay sa pagitan ni Wang Lin at ng 7 kulay na dawis. Isang bagyo ang nagsimula. Ito rin ay sanhi ng sigaw ni Wang Lin. At lahat ng ito ay bago pa man ito pinalakas ng trumpeta na binuo mula sa kanyang 6 na asensya.
Kabanata 1703 muling lumitaw si Greed. Ang angal ni Wang Lin ay naging isang bagyong pumasok sa pangil na nabuo mula sa kanyang anim na asensya. Matapos mag-echo ito sa loob ng ilang sandali, lumabas ang bagyo mula sa kabilang dulo ng pangil. Ang angal ay lubhang malakas na, at ngayon ay pinalakas pa ng hindi mabilang na beses. Mabilis na nagsimulang maglaho ang unang ilusyon. Ang angal na ito ay nagbuo ng isang tunog na hindi kayang isalarawan at damapo sa 9 na araw na nakapalibot sa 7 kulay na dawis na parang bagyo. Ang 9 na araw ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkalusaw, at ang tunog ay direktang pumasok sa mga tainga ng 7 kulay na dawis. Sa loob ng ikalawang ilusyon, ang 7 kulay na dawis ay puno ng kasiyahan. Karaniwan, ang ganitong kasiyahan ay hindi mararamdaman ng isang cultivator tulad niya, ngunit hindi niya ito kayang pigilan ngayon. Matagal na siyang naghihintay, maaari itong sabihing naghintay siya ng isang buong buhay. Ngayon, sa wakas ay nakakita siya ng isang pahiwatig patungkol sa ikatlong kaluluwa gamit ang kapangyarihan mula sa Immortal Astral Continent. Hindi niya alam kung totoo ba ito o isang imahe lamang, ngunit ito ang unang pagkakataon na napakalapit na siya sa ikatlong kaluluwa. Sa kanyang tingin, nakita niyang dumaan ang ikatlong kaluluwa sa Summoned River at patungo sa magiging Brilliant Void. Bumuo siya ng isang seal sa kanyang kamay upang makakita ng mas malapitan, ngunit sa sandaling iyon, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Narinig niya ang isang malakas na angal sa kanyang mga tainga. Sa simula, hindi ito malakas, ngunit mabilis itong lumakas at naging tanging tunog sa mga tainga ng 7 kulay na dawis. Ang angal. Sa ilalim ng angal na ito, ang lahat ng nasa harap ng 7 kulay na dawis ay parang tinangay ng isang malupit na puwersa. Parang nais nitong hilahin siya palabas mula sa ikalawang ilusyon. Ang ikatlong kaluluwa na kanyang malinaw na nakikita ay biglang nawala sa kanyang harapan. Ang star map na nasa harap niya ay nagdilim at gumuho. Hindi lamang ang star map, kundi pati na rin ang lahat ng nasa paligid niya ay naglaho. Napakabilis ng lahat ng nangyari. Ito ang pinakakasiyahan na naramdaman niya, ngunit bago pa siya makarating kung saan napunta ang ikatlong kaluluwa, lahat ay nawala. Nabigla ang 7 kulay na dawis. Hindi niya ito kayang pigilan dahil may isang tao sa unang ilusyon na gumising sa kanya. Hindi. Pagkatapos magulat ng sandali, bumulalas siya ng isang napakagandang angal ng galit. Ang angal na ito ay nagmula sa kanyang bibig at pati na rin mula sa bibig ng 7 kulay na dawis sa unang ilusyon. Nagbanggaan ito sa angal ni Wang Lin at nagbuo ng isang puwersang nagwasak. Ang pangil na binuo ng 6 na asensya ay agad na nagkabasag. Sa mukha si Wang Lin ng dugo, naramdaman niyang parang mababali ang buong katawan niya. Kasabay nito, ang 9 na araw ay nagkalat at isang malupit na impact ang tumama sa kanya. Sa sandaling panganib na ito, ginamit ni Wang Lin ang kanyang Ancient Immortal Spell upang mag-recover. Ibinangon niya ang kanyang kamay at ang sail ng mukha ng multo ay pumulibot sa kanya. Paglapit ng impact, agad na nawala si Wang Lin. 1,000 talampakan ng layo mula sa 7 kulay na dawis sa misteryosong espasyo na puno ng mga mabagsik na hayop, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Sa mukha siya ng dugo at ang kanyang mga mata ay malabo, ngunit mabilis siyang umatras ng walang pag-aalinlangan. Sa isang hakbang, nawala siya ng walang bakas. Nang muling magpakita, sobrang layo na niya at muling sa mukha ng dugo. Wala nang oras si Wang Lin upang magpagaling bago siya tumakas ng mabilis. Ang 7 kulay na dawis na nakaupo sa paligid ng maraming mga patay na hayop ay biglang binuksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang ekspresyon ay baluktot. Tinutok niya ang kanyang mga mata at bumuga ng isang malupit na angal. Wang Lin, kung hindi kita patayin, hindi na ako tao. Ang angal na ito ay umalingaw sa buong domain ng mga bituin. Ang maraming mga patay na hayop ay nanginginig. Naging alikabok sila at nagkalat sa lahat ng direksyon. Hinabol ng 7 kulay na dawis si Wang Lin nang may matinding intensyon ng pagpatay. Si Wang Lin ay malayo na ngunit narinig pa rin ang galit na angal na iyon. Ang kanyang mukha ay mapatla habang sa mukha siya ng dugo ng walang pag-aalinlangan at tumakas gamit ang blood escape. Kalokohan. Kahit na hindi ko winasak ang pagkakataon niyang makita ang ikatlong kaluluwa, sigurado namang may masamang intensyon siya sa paghabol sa akin hanggang dito. Bagamat malabo ang mga mata ni Wang Lin, hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Kailangang mangyari ito. Kung hindi niya winasak ang plano ng 7 kulay na dawis at pumunta sa altar, maghihintay lang siya ng tiyak na kamatayan. Kung totoo ang lahat ng nasa ilusyon na iyon, kapag natagpuan ng 7 kulay na dawis ng ikatlong kaluluwa, wala nang pag-asa ang buong mundo ng mga kuweba. Ito ay magiging ganap na kontrolado ng bagong 7 kulay na Celestial Sovereign. Sa panahong iyon, wala nang kontrol si Wang Lin sa kanyang sariling buhay. Hindi niya papayagan mangyari iyon, kaya kailangan niyang sirain ang plano ng 7 kulay na dawis. Kahit na ang mga kahihinatnan ay nagdadala sa kanya malapit sa kamatayan. Sa sandaling ito, habang siya ay tumatakas,
Ang espasyo sa likuran niya ay nanginginig at naramdaman niyang hinahabol siya ng 7 kulay na dawist. Ang 7 kulay na dawist ay sobrang lakas at ang kanyang divine sense ay kayang abutin ng malalayong distansya, kaya't madali niyang mahahanap si Wang Lin. Ngayon, wala akong magagawa kundi pumunta sa altar. Baka ang altar ay makakalutas ng aking panganib. Sana nga. Nag-isip si Wang Lin sandali bago siya magpasya na pumasok sa ilusyon ng 7 kulay na dawist. Hindi lamang niya tinitimbang ang mga posibleng pakinabang at pagkalugi, ginamit din niya ang kaluluwa ng All-Seer upang mag-divine ang hinaharap. Napag-alaman niyang ang altar ay naglalaman ng daan patungo sa kaligtasan. Sinabi ni Fan Shan na ang Spatial Rift sa Cloud Sea ay binuksan sa laban kung saan nilamon ng Heavenly Daw si Lian Daofei at ang 7 kulay na Celestial Sovereign ay nagkabasag. Sinabi din niyang ang lugar na ito ay konektado sa isang misteryosong espasyo, kaya't maraming mabagsik na hayop ang lumitaw. Sa kalaliman ng Spatial Rift na ito, lumulutang ang isang malaking altar. Ang altar ay seer, ngunit hindi gumagalaw. Ito'y nanatili sa isang lugar. Ang altar ay buong itim, tulad ng espasyong nakapalibot dito. Ngunit may isang kanto na naglalabas ng mahinang liwanag. Ang dahilan kung bakit nanatili ang altar sa lugar ay dahil parang ang isang kanto nito ay konektado sa ibang espasyo. Ang mga ripples ay umaabot mula sa kanto, kaya't nanatili itong nakalutang ng libu-libong taon. Ang espasyong kinokonekta nito ay hindi buo. May ilang mga spatial rift din dito. Ang liwanag ay nanggagaling mula sa mga rift na iyon. Parang isang dart na tumusok sa piraso ng papel ngunit naiipit. Natural na magkakaroon ng butas kung saan ang dilim ay dumadaan sa papel. Mga alon ng Ancient One Aura ang umaabot mula sa altar, ngunit hindi ito kumalat ng malayo. Parang may hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa pagkalat nito. Ang altar na ito ay parang isang maliit na bundok at may 8 gilid. May mga hagdang-hagdang palibot nito, at ang sentro ng altar ay isang patag na lugar na mga 1,000 talampakan ng lapad. Kung titingnan ng mabuti, makikita ang isang ancient formation sa altar. Sa gitna ng altar, may isang braso. Ang Ancient One Aura ay nanggagaling mula sa braso na ito. Ngunit, hindi ganoon kalaki ang braso, mga ilang daang talampakan lamang ang haba. Nanatili itong tahimik at hindi gumagalaw. Dahil sa Spatial Rift, ang isang kanto ng altar ay naipit sa ibang mundo. Ang mundong iyon ay puno ng mga bulaklak at ibon, at ang lupa ay tinakpan ng celestial grass. Maraming maliliit na hayop ang naglalaro, parang isang celestial garden. Sa sandaling ito, isang malungkot na sigaw ang dumating mula sa espasyong iyon. Ang sigaw ay puno ng kawalan ng pag-asa at pakiusap. Sino man na makarinig nito ay tiyak na makaramdam ng awa at simpatsya. Mga munting ninuno, pakiusap, pakawalan niyo na ako. Wala na akong ibang kwento. Kahit nabigyan niyo ako ng maraming yaman, wala na akong kwento. Higit sa 100 taon na akong nagsasalita, ubos na ang laway ko. Habang ang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw, isang tao na may pagod na mukha, malabong mga mata, at isang masakit na ekspresyon ay pilit na lumalabas mula sa Spatial Rift. Malinaw na may hadlang sa paligid ng Spatial Rift, ngunit walang epekto ito sa taong ito. Higit sa kalahati ng katawan niya ay lumabas, ipinakita ang kanyang itsura. Sa pamamagitan ng rift, makikita ang 2 batang babae, mga 7 o 8 taon gulang, na nakaupo sa likod ng taong ito. Pareho silang cute. Isa ay naka-purple na damit at ang isa naman ay naka-green na damit. Han, paano kaya kung pakawalan natin siya? Mukhang kawawa siya, ang sinabi ng batang babae sa berdeng damit, parang hindi na kayang panuulin pa at tinitingnan ng kasama. Nang marinig ng lalaki ang mga salitang iyon, tumulo ang kanyang mga luha at puno ng takot ang kanyang mga mata. Wawa, hindi pa natapos ang kwento, huwag mo siyang kawan. Tandaan mo kung paano siya nagbanta sa atin nang dumating siya dito. Ang batang babae na tinatawag na Han ay hinawakan ng paa ng lalaki at hinayla siya pabalik habang siya ay humihiyaw ng malungkot. Greed, bilis, tapusin mo na ang kwento. Kanina ka pa nagsasabi tungkol sa Moongazer Serpent, tapusin mo na. Yung batang babae na tinatawag na Wawa ay ngumiti habang tinitingnan si Greed. Matapos mag-isip sandali, nagsalita siya. Paano kaya ito, magkwento ka pa ng 1,000 taon at saka ko nalang ipagpapasya kung pakawalan kita. Si Greed ay humagulgol at pinanood ang katawan niyang hinayla pabalik sa nakakatakot na lugar. Nang marinig ang mga salitang sinabi ni Wawa, mas lalo pang tumulo ang kanyang mga luha. Alam ko na mangyayari ito, kayong dalawa. Kayong dalawa. Gaya ng nangyari noong nakaraang beses. Wala na akong kwento, gusto ko nang uminom ng tubig. Kabanata 1704 kasing miserable ng noon. Ang mga mata ni Greed ay puno ng kawalan ng pag-asa at ang kanyang puso ay puno ng panghihinayang. Nakatagpo niya si Wang Lin sa Outer Realm, at sa huli, naalis ang baho sa kanyang katawan. Sa orihinal, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakatagpo siya ng digmaan sa pagitan ng Inner at Outer Realms. Ang digmaang ito ay ginawa siyang labis na nasasabik.
Marahil ay makakakuha siya ng higit pang kayamanan sa digmaang ito, at tataas ang antas ng kanyang paglilinang. Sinundan ni Greed ang hukbo ng Outer Realm sa Cloud Sea at pagkatapos ay palihim na umalis. Kasunod ng kanyang kahulugan para sa kayamanan, natagpuan niya ang special na awang sa dagat na ulap at pinasok ito. Siya ay labis na nasasabik dahil napagtanto niya na isang malakas na aura ng kayamanan ang narito. Ang aura na ito ay nagpatawa sa kanya na parang baliw sa loob ng halos 15 minuto. Naniniwala siyang napakalaki ng kanyang swerte at maaaring makatagpo siya ng malaking kapalaran dito. Tataas ang kanyang cultivation level at hindi na niya kailangang matakot pa sa Wang Lin na iyon. Ibabalik niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Sa mga ambisyong ito, sinunod ni Greed ang kanyang treasure sen sa loob ng kuweba at talagang natagpuan ang sinaunang altar na ito. Labis na nasasabik si Greed nang makita niya ang altar na ito. Nakita rin niya ang mundo sa loob ng lamat kung saan nakasuksok ang sulok ng altar. Nang makita niya ito, halos mapaungol siya ng lobo. Nakita niya ang hindi mabilang na celestial grasses. Marami sa kanila ang nakita niya lamang sa mga libro, at marami sa kanila ay hindi pa niya nakita noon. Halos lahat ng mga ito ay maaaring tumaas ang kanyang antas ng paglilinang kapag napinom niya ang mga ito. Napakaraming celestial grasses doon, sapat na para halos tumigil siya sa paghinga. Bukod sa celestial na damo, nakakita siya ng napakaamong celestial beast na may nakakatakot na cultivation level. Naghahabulan at naglalaro ang mga celestial beast. Lalo nitong ikinatuwa si Greed. Mula sa kanyang karanasan, alam niyang hindi siya guguluhin ng mga ito kung hindi niya ito ay provoke. Malamang din na, tulad ng Thunder Dragon sa kanyang kabataan, sila ay magiging kanyang mga alagang hayop. Ang lahat ng ito ay nagpanginig kay Greed sa pananibik, ngunit hindi siya nawala sa kanyang sarili. Maingat niyang pinagmasdan ang lamat. Gusto niyang makita kung may mga cultivator na nagbabantay sa lugar na ito. Matapos mag-obserba ng ilang araw, nakita niyang lumitaw ang dalawang maliliit na babae. Sa kanyang pananaw, ang dalawang maliliit na batang babae na ito ay hindi nagbabanta. Masayang tumawa si Greed at pumasok sa lamat. Ang hadlang sa lamat ay walang epekto sa kanya. Hindi man lang naramdaman ni Greed na kakaiba ito, maraming beses na siyang nakatagpo ng mga bagay na katulad nito. Pagpasok sa lamat, nakita niyang nabigla ang mga babae nang makita siya, at lalo siyang natuwa. Ikinaway niya ang kanyang kamay upang bitag ang dalawang maliliit na babae at sinimulang pulutin ang mga celestial na damo. Gayunpaman, hindi niya makakalimutan ang mga kaawa-awang nangyari pagkatapos. Naalala pa niya ang sinabi ng dalawang maliliit na babae pagkatapos niyang makulong ang mga ito. Han, sino siya? Bakit siya biglang sumulpot dito? Hindi ko rin alam. Kakaiba, paano siya nakapasok sa Beast Farm realm ng ating Purple Sun sect? Tingin mo baliw siya? Iyan ay mga damo para sa maliliit na hayop, bakit niya ito inilalagay sa kanyang bibig? Ilang saglit na nagulat ang dalawang batang babae. Pagkatapos ay humakbang pasulong ang batang babae na nagngangalang Wawa, ganap na binaliwala ang pagkakakulong ni Greed. Lumitaw siya sa likod niya at sinipa siya. Pagkatapos ng sipa na ito, nagsimula ang paghihirap ni Greed. Sa pag-iisip sa lahat ng nangyari, tumulo ang luha sa mga mata ni Greed. Tiningnan niya ang dalawang maliliit na batang babae na puno ng pagmamalaki at nakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Hindi niya kayang talunin ang mga ito. Noon, isang sipa lang ay halos masayang ang kanyang paglilinang. Sa kanyang pananaw, ang dalawang maliliit na batang babae na ito ay sobrang nakakatakot. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Noong nakaraan, ang mamamatay tao, pangit, walang hiya, mapagmataas na demonyo, si Wang Lin, ay nasa loob ng tiyan ng Moongazer, na puno ng apoy ang tiyan ni Greed nang magsimula siyang magsalita. Ang Wang Lin na ito ay masyadong kasuklam-suklam. Paano siya naging ganito? Ang maliit na batang babae na naka-purple na nagngangalang Han ay sumimangot at malungkot na bamulong. Han, naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo noon? Nang lumabas ako kasama ng guro upang kumuha ng mga halamang gamot, nakatagpo ako ng kakaibang banal na kahulugan. Nakipag-ugnayan ako sa kanya at sinabi niya sa akin na ang pangalan niya ay Wang Lin. Habang masakit na nagkukwento si Greed sa malawak na espasyo kung saan naroon ang altar, umubo si Wang Lin ng panibagong subaw ng dugo para gumamit ng pagtakas ng dugo na may maputlang mukha. Sa likuran niya, tila nasusunog ang kalawakan habang hinahabol siya ng siyam na ibong apoy. Isang malakas na alon ng init ang kumalat mula sa siyam na ibong apoy. Sa likod nila, ang seven-colored dawist ay sumusunod sa casual na bilis, na puno ng layuning pumatay. Gusto kong makita kung saan ka tatakas. Susunugin ko ang iyong sinaunang isang katawan upang maging abo. The more you recover, the more na sakit ang mararanasan mo. Kukunin ko ang iyong pinagmulang kaluluwa at gagawing isang kayamanan. Sa pamamagitan lamang ng paggawa niyan malulutas ko ang puot sa aking puso. Tila nag-aapoy ang katawan ni Wang Lin at binalot ng matinding sakit ang kanyang buong pagkatao. Parang kumukulo ang dugo niya habang gumagalaw ito sa katawan niya na nagdulot sa kanya ng matinding sakit.
Mainit ang dugong iniubo niya at ang kanyang katawan ay parang isang higanting pagan na unti-unting nasusunog na naging abo. Kahit na kontrolado niya ang fire essence, maantala lang niya ito ng kaunti. Tila kahit na ang kanyang fire essence ay hindi makalaban sa pagkasunog mula sa spell ng Seven-Colored Dawist. Patuloy na gumaling ang katawan ni Wang Lin sa daan. Habang gumaling siya, mas masakit, hanggang sa umabot sa puntong halos hindi na niya makayanan. Gayunpaman, hindi nag-aksaya ng oras si Wang Lin. Gumamit siya ng blood escape ng maraming beses upang patuloy na tumakbo. Papalapit na siya ng papalapit sa altar. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos ng isa pang teleport, nakita ni Wang Lin ang altar sa di kalayuan. Nang makita ito ni Wang Lin, lumiwanag ang kanyang mga mata at lumipat siya patungo dito na parang sinag ng nagniningas na apoy. Sa sandaling ito din na maingat na umatras si Greed patungo sa Lammet habang ang dalawang maliliit na babae ay nagtatalo tungkol sa pangalang, Wang Lin. Si Greed ay tila nabaliw at sumugod palabas patungo sa Lammet. The moment he charged out, napaluha siya sa tuwa. Tumingin siya sa espasyo sa harapan niya at pakiramdam niya ay nakatakas lang siya sa isang life and death calamity. Gayunpaman, saglit lang siyang natuwa nang may nakita siyang nagniningas na sinag ng liwanag na lumilipad patungo sa kanya. Wang Lin! Wang Lin! Sandaling nagulat si Greed at halos hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pagkatapos na tingnang mabuti, siya ay sumigaw. Ikaw, hindi mo pa rin ako bibitawan. Hanggang dito na lang ako at sinusundan mo pa rin ako. Ikaw, namutla ang mukha ni Greed at hindi niya namamalayan na umatras. Napapikit si Wang Lin at pasuray-suray nang lumapag siya sa altar. Umubo siya ng isa pang subaw ng dugo. Sa sandaling ito, nakita din ni Wang Lin si Greed na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi pinansin ni Wang Lin si Greed at tumingin sa malayo. Sa di kalayuan, nasusunog ang kalawakan, at ang siyam na higanting ibong apoy ay naging mga araw habang papalapit sila. Sa likod nila, nagsara ang Seven-Colored Dawist na puno ng hangarin sa pagpatay. Sa bawat hakbang niya, ang espasyo mismo ay manginig. Ito ay lubhang nakakatakot. Muling nagbago ang mukha ni Greed. Nanlaki ang mga mata niya at nanginginig habang umaatras. Ang kapangyarihan ng Seven-Colored Dawist ay nagparamdam sa kanya ng pangamba. Ang Wang Lin na ito ay talagang nagudyok ng isang nakakatakot na figure. Sino ang taong ito? Nang inig si Greed at babalik na sana sa Beast Farm Realm sa loob ng Lammet. Para sa kanya, ang labas ay masyadong mapanganib. Mas ligtas na bumalik at magkwento sa maliliit na ninuno. Gayunpaman, sa sandaling ito, itinaas ng Seven-Colored Dawist ang kanyang kanang kamay at itinuro ang altar na kinaroroonan ni Wang Lin. Dito ka ba tumitakas? Pagkatapos ay hayaan mo akong ayusin ka dito. Itinuro ng Seven-Colored Dawist at ang siyam na araw ay lumipad patungo kay Wang Lin. Ang alon ng init ay sumugod patungo kay Wang Lin, na sinunog ang lahat ng bagay sa dinadaanan nito. Umupo si Wang Lin sa altar at tinitigan ang siyam na araw na lumilipad patungo sa kanya. Hindi niya alam kung saan ang pagkakataong mabuhay, ngunit nakita niya ang kamay sa altar. Ang sinaunang aura na binigay ng brasong ito ay napakapamilyar. Agad itong nakilala ni Wang Lin bilang isa sa mga braso ni Yemo. Maaaring ang braso na ito ang pagkakataon na mabuhay. Hindi nagatubili si Wang Lin, wala man lang siyang oras upang tumingin sa paligid. Idiniin niya ang kanyang mga kamay sa brasong ito. Kung ito ay sinuman, hindi nila magagawang makipag-ugnay sa brasong ito, ngunit iba si Wang Lin. Nakakuha siya ng isang tunay na sinaunang mana mula kay Yemo. Sa sandaling ito, ang braso ay nagbigay ng nakakasilaw na kinang at ganap na natatakpan si Wang Lin. Kasabay nito, si Greed ay nagsimulang mangarap sa alon ng init. Ang kalahati ng kanyang katawan ay pumasok sa Lammet, ngunit huli na siya para tuluyang pumasok. 1,000 taon. 3,000 taon. 10,000 taon. Magkukwento ako sa loob ng 10,000 taon. Dalawang munting ninuno, iligtas mo ako. Habang umuungol si Greed sa sakit, naramdaman niya ang dalawang maliliit na kamay na damaykit sa kanyang likod. Kasabay nito, isang cultivation na sapat na malakas para halos malagutan siya ng hininga ang sumugod sa kanyang katawan mula sa dalawang maliliit na kamay na iyon. Ang lakas ng paglilinang na ito ay nagdulot ng walang katapusang gininto ang liwanag sa katawan ni Greed. Kumalat ang gininto ang liwanag na ito at kusang gumalaw ang mga kamay ni Greed hanggang sa makabuo sila ng pabilog na pattern. Sa sandaling nabuo ang pabilog na pattern, lumitaw ang isang gintong araw sa kanyang kamay. Ang gininto ang araw na ito ay kasinlaki lamang ng isang palad, ngunit ang kapangyarihan mula rito ay napakalakas kaya niyanig nito ang buong espasyo rito. Niyanig nito ang Cloud Sea, niyanig nito ang Summoned River at ang iba pang mga star system, at niyanig din ito ang buong Outer Realm. Gayunpaman, mayroong isang bagay na mas nakakatakot na dumating. Kabanata 1705 8 star na sinaunang isa. Ang mga kontinente sa Wind Celestial Realm ay napasa kamay ni Wang Lin, ngunit nanatili pa rin ang realm.
Ang daanan na isinara ni Wang Lin ay naruroon pa rin. Sa sandaling kumalat ang aura na ito, ang pinto sa dulo ng daanan ay kumilos ng malakas. Ito ang nagdulot ng pagtagas ng aura na nakakatakot mula sa cave world papasok sa Gui sect sa pamamagitan ng pintong ito. Sa sandaling lumabas ang aura, nagbago ng malaki ang mga ekspresyon ng lahat ng mga cultivator sa sekta. Ang mga may mataas na level ng cultivation ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Isa sa mga siyam na araw, ang aura ng isang Grand Empyrean. Ito. Aling Grand Empyrean ang lumabas doon? Sa Immortal Astral Continent, si Fan Shanmeng, na nakaupo sa loob ng Ice Mountain, ay agad na pamatla. Ang Ice Mountain ay biglang gumuho at tumalon siya palabas na may nakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay ang aura ng isang Grand Empyrean. Sa Immortal Astral Continent, mula sa mga sekta sa silangan na 13 faction, ang pinakamataas na sekta ay ang Purple Sun Sect. Ang lakas ng isang sekta ay sapat upang magwala sa iba pang 8 sekta. Ito ay dahil ang isa sa mga alamat na Grand Empyreans ay isang miyembro ng Purple Sun Sect. Isa sa mga siyam na araw ng Immortal Astral Continent. Gayunpaman, ang Grand Empyrean na ito ay napaka-misteryoso, at kakaunti ang mga tao na nakakaalam kung ano ang hitsura ng taong ito. Wala ring nakakaalam kung ang Grand Empyrean na ito ay lalaki o babae. Gayunpaman, habang ang Grand Empyrean na ito ay mas misteryoso, mas hindi handang mag-provoke ng mga tao ang Purple Sun Sect. Sa sandaling ito, sa loob ng Purple Sun Sect, may 7 o 8 matatandang lalaki na nagtipon, at ang kanilang mga mukha ay puno ng kapitan. May isang matikas na kalalakihan sa harap nila na sumigaw ng malakas. Lahat kayo, sabihin niyo sa akin kung ano ang nangyayari. Sabi nila maglalaro lang sila sa Beast Farm Realm, ngunit, isa sa mga elders ay tila bumanggit, puno ng kawalan ng magagawa. Maglalaro. Ang aura ng Grand Empyrean ay kumalat na, paano pa ito magiging paglalaro? Sumigaw ang kalalakihang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno din ng kawalan ng magagawa. Hindi natin mabuksan ang Beast Farm Realm. Isinara nila ito at hindi nila tayo pinapayagan pumasok, isa pang matandang lalaki ang malungkot na tumanggo. Walang pagkakamali na pinapayagan sa muling pagsilang ng Grand Empyrean. Sila ay patuloy pang lumalaki, hindi magandang gamitin ang kanilang kapangyarihan ng Grand Empyrean, ano ang ginagawa ng mga dalawang maliit na ninuno. Sinipa ng matandang kalalakihan ng lupa at ang buong Purple Sun Sect ay nayanig. Pati ang mundo sa labas ay nayanig din. Sa loob ng Spatial Rift, si Wang Lin ay nakaupo sa altar at nakita ang nakakatakot na aura na sumabog mula kay Greed. Nagulat siya. Ang araw sa kamay ni Greed ay mabilis na lumaki hanggang sa maging kasing laki ng isang tao. Ang siyam na Firebirds ay naglabas ng malupit na mga sigaw habang sumusubok na umatras, ngunit sa pagdapo ng sinag ng araw, lahat sila ay bumagsak. Kasama na ang 7-colored Daoist na nagulat ng sandali. Bagamat hindi niya nakuha ang alaala, may ilang bagay na nakaukit sa kanyang kaluluwa. Kahit na maghati siya sa 3 kaluluwa, may mga bagay na hindi mabubura. Ang alaala na ito ay ang takot at paggalang sa 9 na araw ng Immortal Astral Continent. Ito ay ang aura ng isang Grand Empyrean. Nagbago ang ekspresyon ng 7-colored Daoist. Habang papalapit ang sinag ng araw, nanginginig ang kanyang katawan at dumura siya ng dugo. Tumakas siya ng mabilis. Hindi na niya inisip ang pagpapabagsak kay Wang Lin at natakot na siya ng gusto sa aura na nagmumula sa araw. Hindi lang siya, kundi pati si Old Ghost Zon, na sumusunod sa 4 na generals upang makita kung makakahanap sila ng pangatlong kaluluwa, ay biglang nanginig. Ang kanyang mukha ay naging mapatla. Grand Empyrean. Hindi siya nagsalita, ngunit isang matalim na boses ang lumabas mula sa kanyang katawan. Paano ito nangyari? Ang aura ng Grand Empyrean ay pumasok dito, ito. Ang nakakatakot na aura ay kumalat sa Inner Realm, Outer Realm, at sa buong Cave World. Ipinakalat nito ang bawat planeta at bawat nilalang sa mga ito. Sa sandaling ito, ang buong Cave World ay pumasok sa isang sandali ng kalituhan. Ngayon, may isang tao, maging hayop, mortal, o cultivator, na na-stimulate ng aura ng Grand Empyrean at naalala ang mga alaala na nakalimutan nila sa mga nakaraang pagsilang. Ang mga alaala na ito ay hindi sana madyay gising, kahit pa ng libu-libong taon, kung wala ang pag-stimulate mula sa aura ng Grand Empyrean. Gayunpaman, dahil sa pagkakataon na ito, ang mga alaala ay nagising. Ang mga alaala na nagising ay ang pangatlong kaluluwa. Sa loob ng Spatial Rift sa Cloud Sea, tumakas si 7-colored Daoist ng takot. Dumura siya ng dugo at tumakas ng walang bakas. Ngayon, nakaramdam siya ng matinding takot sa Spatial Rift sa Cloud Sea. Hindi niya inaasahan na ang panghuhuli kay Wang Lin ay magdudulot ng paglabas ng aura ng isang Grand Empyrean. Sa altar sa loob ng rift, nakatingin si Wang Lin ng walang kibo habang ang araw ay pumapalibot kay Greed at hinayla siya papasok sa rift. Sa pamamagitan ng rift, nakita ni Wang Lin ang 2 cute na maliit na batang babae sa loob.
Ikaw, isa sa mga maliit na batang babae sa loob ng Beast Farm Realm ay tila nakita si Wang Lin at nagpakita ng masayang ekspresyon. Han, tingnan mo, siya yung tao na sinabi ko. Ang pangalan niya rin ay Wang Lin. Wawa, mabilis na isara ang rift dito. Ang mga nakakainis na matatandang lalaki ay papalapit. Kung malaman nila ang lugar na ito, hindi na tayo makakapunta dito. Oo, isasara ko ang rift, at ikaw ay magtago kay Greed. Hindi natin sila dapat hayaang malaman ito. Ang rift ay natakpan ng isang sinag ng gintong liwanag at dahan-daang nawala. Hanggang ngayon, si Wang Lin ay naguguluhan pa rin tungkol sa lahat ng ito. Nakaupo siya sa altar at nagmuni-muni ng matagal bago niya inalis ang kanyang mata mula sa rift. Isa sa mga 9 na araw. Grand Empyrean. Ang espasyo ay ganap na tahimik at walang liwanag na natira. Tahimik na nakaupo si Wang Lin sa altar, inaalala ang lahat ng nangyari. Ang dalawang maliit na bata na ito ay talagang mga Grand Empyreans. Ang mga alamat ng mga Grand Empyreans ng Immortal Astral Continent. Ang kanilang mga aura lamang ay sapat upang takutin ang 7-colored Dawist at magtago siya sa takot. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng mas maliwanag. Isang araw, magiging Grand Empyrean din ako. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at isang sandali matapos ito, binuksan niya ang mga ito. Napakalma niya ang kanyang puso. Ang 7-colored Dawist ay hindi na dapat manggahas na pumunta dito. Dapat ito ang pinakamaligtas na lugar. Kailangan kong pag-isipan ang essence ng restriction, pagsamahin ng mga 9 na patak ng dugo, at ang braso na ito. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mata sa braso na ilang daang talampakan ng haba. Kung maa-absorb ko ang braso na ito at gamitin ang Tearing the Heavens spell, hindi ko alam kung gaano karaming lakas ng yemo ang maipapakita ko. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Matapos kalmihan ng sarili, itinuro niya ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang 8 patak ng dugo ay lumabas. Ang 8 patak ng dugo ay lumutang sa kanyang harapan. Hindi sila naglalabas ng liwanag, ngunit may makapangyarihang ancient aura na nagmumula sa mga ito. Ang 7 ancient god stars ni Wang Lin ay mabilis na umiikot upang bumuo ng isang vortex. Sa kanyang mga mata sa kanan at kaliwa, ang ancient devil at demon stars ay lumitaw din. Ang kasalukuyang Wang Lin ay mukhang napaka-estranghero. Ang dugo ni Yemo ay naglalaman ng buong lakas ng 3 ancient clans. Kinuha ni Wang Lin ang isang patak ng dugo at, matapos mag-isip sandali, pinigil ito. Nahati ito sa 7 bahagi na pumasok sa 7 butas. Ngayon, hindi lamang niya pinagsasama ito sa pagitan ng kanyang mga kilay, kundi pinagsasama ito sa kanyang katawan. Pagkatapos pagsamahin ng isang patak ng dugo, isang malakas na tunog ang umabot mula sa kanyang katawan. Ang katawan niya ay nagsimulang magbago habang mabilis na sinisipsip ang ancient power mula rito. Ang mga ancient god stars sa pagitan ng kanyang mga kilay ay mabilis na umiikot. Ang ika-8 star ay dahan-daang nabuo, ngunit sobrang hindi matatag, parang maaari itong maglaho anumang sandali. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nagbago mula sa sakit na naramdaman mula sa kanyang katawan, ngunit tiniis niya ito. Ang paglipat mula sa 7 stars tungo sa 8 stars ay malaki. Kailangan ding gumastos ni Wang Lin ng isang bahagi ng kanyang lakas upang palakasin ang ancient demon star sa kanyang kaliwang mata. Ang gusto niya ay isang balanseng pag-unlad ng lahat ng 3 ancient clans at hindi lamang ang ancient god. Lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata, 7 araw ang lumipas. Siya ngayon ay nababalutan ng pawis at pinipilit ang kanyang sarili upang manatiling gising. Pagkatapos maabsorb ang unang patak, tinigil niya ang pangalawang patak at pagkatapos ay ang pangatlo. 2 patak ng dugo ang pumutok sa loob ng kanyang katawan ng sabay. Hindi lamang ang kanyang ika-8 ancient god star ay malapit ng magpakita, kundi pati ang ancient demon star sa kanyang kaliwang mata ay mabilis na umiikot din. Ang tanda ng ika-8 ancient demon star ay malapit ng magpakita. Si Wang Lin ay lumaki nang hindi niya kayang kontrolin at lumitaw ang anino ng ancient one sa likod niya. Ang anino ay nagsimulang magbago parang dumadaan sa isang mahiwagang pagbabago. Ilang araw ang lumipas, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at inalag ang kanyang mga manggas. Ang natitirang 5 patak ng dugo ay sumabog sa isang blood mist bago pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga pores at butas. Habang patuloy na nagwawala ang mist, narinig ang mga pigil na daing ni Wang Lin mula sa loob. Ang ika-8 ancient demon star ay dahan-daang lumitaw sa kanyang kaliwang mata. Sa sandaling lumitaw ang demon star, isang napakalakas na bagyong demonic energy ang kumalat sa buong mundo sa loob ng rift. Ang lahat ng mga hayop ay lumuhod at hindi naglakas loob kumilos. Kasabay nito, sa kanyang kanang mata, lumitaw ang ika-8 ancient devil star. Isang napakalakas na devil energy ang sumabog palabas. Ang matindi at malupit na devil energy ay kumalat sa espasyong ito. Ang huli na lumabas ay ang ancient god star. Ang 3 pagsubok, 7 kalamidad, ay malapit nang dumating. Ang mist sa paligid ni Wang Lin ay matagal nang nawala.
Sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang ikawalong Ancient God Star ay kumikislap ng maliwanag at malapit ng mabuo. Kabanata 1706 Dugo ng Langit ng Sinaunang Lahi. Ang mga sinaunang Diyos ay hinarap ang tatlong pagsubok at 7 sakuna, at ganoon din ang mga sinaunang demonyo at sinaunang mga dyablo. Bawat sakuna ay parang bagong simula, at ang sinumang makaligtas ay magkakaroon ng malakas na pagtaas ng lakas. Subalit, ang tatlong pagsubok at 7 sakuna ni Wang Lin ay mas malakas kaysa sa iba. Hindi lamang dumating ang kanyang sinaunang Diyos, kundi pati ang kanyang sinaunang demonyo at sinaunang mga dyablo. Ang unang pagsubok ng mga sinaunang lahi ay may 2 sakuna. Ang ikalawang pagsubok ay may 2 sakuna rin, ang sakuna ng Diyos at ang sakuna ng kaluluwa. Nakapasa na si Wang Lin sa unang 2 pagsubok, at ang darating na pagsubok ay ang pinakamalakas sa 3 pagsubok, ang ikatlong pagsubok na may 3 sakuna. Ngunit, ang kanyang mga katawan ng sinaunang demonyo at dyablo, na nagsanib, ay hindi pa dumaan sa unang o ikalawang pagsubok. Dahil dito, nang umabot siya sa 8 bituin sa mga ito, magkakaroon ng 8 sakuna na darating ng sabay-sabay. Ang mga sakuna ng sinaunang lahi ay kailangang pagdaanan ng isa-isa. Ang 8 sinaunang demonyo na bituin sa kanyang kaliwang mata ay umikot, na bumuo ng isang vortex. Ang enerhiyang demonyo ay kumalat mula sa kanyang kaliwang mata at tinakbo ng buong mukha bago pagtabihin ang buong katawan. Sa mga sandaling ito, hindi na mukhang isang nag-aaral ng pagpapalakas si Wang Lin. Ang kanyang mukha ay asul at ang ekspresyon niya ay mabagsik. Ang kanyang mga ugat ay namaga at ang enerhiyang demonyo ay kumalat mula sa kanyang katawan. Mukhang isang tunay na demonyong nag-aaral ng pagpapalakas si Wang Lin. Ang kanyang puting buhok ay gumalaw sa likod niya ng kakaibang paraan at ang mga tunog ng pagpapatok ay umalingaw sa loob ng kanyang katawan. Ang mga kuko sa kanyang mga kamay ay pinalawig hanggang sa higit sa isang talampakan ng haba. Ang 10 kuko ay ganap na kulay purplish red at mukhang lubhang demonyo. Ang enerhiyang demonyo sa kanyang katawan ay nagtipon at naging isang purplish red na armor. Ito ay isang set ng demonyong armor na maaari lamang gawin ng mga kasapi ng sinaunang demonyo kapag umabot sila sa 8 bituin. Nakatagilid sa demonyong armor, si Wang Lin ay umupo sa altar. Ang anino ng sinaunang isa ay naglaho at napalitan ng isang malaking anino ng sinaunang demonyo. Ang buong katawan nito ay kumikinang ng berde at ang mga mata nito ay may kakaibang liwanag. Ito ay lumutang sa likod ni Wang Lin at umupo rin. Ang buhok ng sinaunang demonyo ay lumilipad sa hangin, at ito ay nasa libu-libong talampakan ng taas. Mula sa malayo, ang buhok ng sinaunang demonyo ay parang usok. Sa mga sandaling iyon, kahit na ang isang tao na nakakakilala sa kanya ay hindi siya makikilala agad. Ipinihit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at dahan daw ang pinaikot ang kapangyarihan ng sinaunang demonyo sa kanyang katawan. Sa mga sandaling iyon, dumating ang unang pagsubok at 2 sakuna ng sinaunang demonyo. Katulad ng sakuna ng sinaunang Diyos, ito ay ang sakuna ng buto at sakuna ng laman. Ang 2 sakunang ito ay sumabog sa loob ng katawan ni Wang Lin na sinaunang demonyo. Pagkakita ng mga ito, ang enerhiyang demonyo sa paligid ni Wang Lin ay naging magulo. Hindi siya gumalaw, at ang kanyang mga kilay ay nakakuyom. Ang kanyang mga mata na nakasara ay tila nagtatago ng lahat ng sakit na kanyang nararanasan. Ang mga buto at laman ng kanyang sinaunang demonyo katawan ay nasa Syra, ngunit ang sakit na iyon ay malayo pa sa limitasyon ni Wang Lin. Ang mga sakuna ng sinaunang Diyos na kanyang hinarap noon ay maraming beses na mas malakas kaysa sa kanyang hinaharap ngayon. Dahan-daang lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata, 5 araw ang lumipas. Matapos ang 5 araw, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Wala ni isang bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay o sa kanyang kanang mata, ngunit 8 sinaunang demonyo na bituin ay mabilis na umiikot sa kanyang kaliwang mata, na naglalabas ng isang mabagsik na enerhiyang demonyo. Ganito lang ba kalakas ang unang pagsubok at 2 sakuna ng sinaunang demonyo? Kalmado si Wang Lin. Talagang ang karapat-dapat siyang makaramdam nito. Ang unang pagsubok at 2 sakuna ng sinaunang demonyo ay wala ni isang banta para sa kanya. Matapos ang unang pagsubok, nagsimula ang ikalawang pagsubok na nagtakip sa kanyang banal na pandama at kaluluwa. Ang enerhiyang demonyo sa paligid niya ay naging magulo at ang anino ng sinaunang demonyo sa likod niya ay naging baluktot, na parang magbibigay ng isang hiyaw ng sakit. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinutok ang kanyang kaliwang mata, at ang kanyang mukha ay naging mabagsik. Ginamit niya ang kanyang buong atensyon upang supilan ang ikalawang pagsubok, at pagkatapos ng 10 araw ng pagsupil, bumagsak ang 2 sakuna ng ikalawang pagsubok. Matapos pagdaanan ng 2 pagsubok at 4 na sakuna, ang kapangyarihan ng sinaunang demonyo ni Wang Lin ay tumaas at kumalat sa buong dumi ng bituin. Isang malakas na demonyo ang ipinanganak. Ang twisted na ekspresyon ni Wang Lin ay dahan-daang naging kalmado. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Ang mga sinaunang demonyo na bituin sa kanyang kaliwang mata ay unti-unting nawala.
Sa oras na tuluyang nawala ito, ang mga sinaunang Diablo na bituin sa kanyang kanang mata ay lumiwanag. 8 sinaunang Diablo na bituin ang lumitaw. Ang enerhiyang demonyo sa paligid ni Wang Lin ay nagkalat at pinalitan ng walang katapusang enerhiyang Diablo. Ang napakalaking enerhiyang Diablo ay bumuo ng isang itim na ulap na naglalabas ng mga sigaw ng hindi mabilang na miserable na kaluluwa. Sa ilalim ng napakalakas na enerhiyang Diablo na ito, ang sinaunang demonyo armor sa katawan ni Wang Lin ay bumangga at isang kakaibang armor na itim na parang tinta ang lumitaw. Ang armor na ito ay nagbigay ng isang nakakagulat na contrast sa kanyang puting buhok, na isang nakakagulat na tanawin para sa sinumang nakakakita sa kanya. Ang mga pattern ng Diablo ay lumitaw sa mukha ni Wang Lin. Habang ang enerhiyang Diablo ay damaloy, si Wang Lin ay nagbago mula sa isang demonyong nag-aaral ng pagpapalakas patungo sa isang Diablo. Isang Diablo, isang bagay na namumuhay kasabay ng mga celestial, Diyos, at demonyo. Sa buong mga panahon, ang lahat ng tinatawag na Diablo ay peke. Kahit na ang mga sinaunang Diablo ay hindi tunay na mga Diablo. Ang isang tunay na Diablo ay walang katawan, kaluluwa, o pagpapalakas. Isa itong kalooban. Isang kalooban upang maging tanging tagapamahala. Ang landas ni Wang Lin ay katulad ng isang Diablo, ngunit hindi siya naging isang tunay na Diablo. Sa wakas, ang kanyang pangunahing katawan ay isang sinaunang Diyos. Sa mga sandaling yun, ang mga sinaunang Diablo na bituin ay umiikot at ang napakalakas na enerhiyang Diablo ay dumadaloy. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, na naglalabas ng malupit na malamig na liwanag habang tinanggap ang unang at ikalawang sakuna ng sinaunang Diablo. Ang kapangyarihan ng mga sakuna ng sinaunang Diablo ay katulad ng mga sakuna ng sinaunang demonyo, ngunit medyo mas malakas. Sa tatlong sinaunang lahi, ang mga sinaunang Diyos ang pinakamalakas, kasunod ang mga sinaunang Diablo, at ang mga sinaunang demonyo ang pinakamahina. Ang kanilang tatlong pagsubok at 7 sakuna ay pareho. Matapos ang 7 araw, ang sinaunang Diablo na katawan ni Wang Lin ay dumaan sa unang at ikalawang sakuna. Ang sakit ng pagkasira ng kanyang laman at buto ay hindi pa rin kasing tindi ng mga sakuna ng sinaunang Diyos na hinarap niya. Ginamit niya ang 13 araw upang supilan ang ikalawang pagsubok para sa sinaunang Diablo. Ang pagpapahusay ng kanyang banal na pandama at kaluluwa ay halos nagdala kay Wang Lin sa pagkumpleto ng kanyang sinaunang Diablo na katawan. Matapos matagumpay na dumaan ang kanyang sinaunang Diablo na katawan sa 2 pagsubok at 4 na sakuna, ang 3 kapangyarihan ng sinaunang lahi ay nakamit ang balanse. Habang nakaupo siya sa altar, ang 8 sinaunang Diyos na bituin ay lumitaw ng walang pag-aalinlangan. Sinaunang Diyos, isang 8 bituang sinaunang Diyos. Si Wang Lin ay nag-aral ng mahigit sa 2,000 taon. Sa pamamagitan ng iba't ibang kapalaran at mga sitwasyong buhay at kamatayan, narating niya ang araw na ito at naging isang 8 bituang sinaunang Diyos. Hindi lamang siya isang sinaunang Diyos, kundi isa ring 8 bituang sinaunang demonyo at 8 bituang sinaunang Diablo. Kapag nagsanib ang tatlo sa isa, at ang sinaunang Diyos bilang pangunahing katawan, magiging isang sinaunang isa sila. Ang mga mata ni Wang Lin ay naglalabas ng kakaibang liwanag, at isang kabuoang 24 na bituin ang umiikot ng sabay-sabay. Ang aura ng isang sinaunang isa ay kumalat at pinuno ang mga bituin. Isang malakas na pakiramdam ang lumitaw sa isipan ni Wang Lin. Walang awa niyang kinuyam ang kanyang mga kamao. Alam niyang ang kanyang haharapin ngayon ay ang tunay na sakuna. Ang ikatlong pagsubok ng mga sinaunang lahi, darating ng sabay ang 3. Ang ikatlong pagsubok ay may 3 sakuna, ang una ay ang dugo ng langit ng sinaunang lahi. Ang ikalawang sakuna ay ang 3 pagkawalan ng sinaunang daan. Samantalang ang ikatlong sakuna, ay ang pinakamalakas na sakuna na hinarap ng mga sinaunang isa. Tinatawag itong pagpapala ng sinaunang ninuno. Wala siyang alam tungkol sa mga detalye. Bagamat nakakuha siya ng mana mula kay Yemo, limitado ang mga alaala. Alam lamang niyang sa pagtanggap sa huling 2 sakuna, kailangan niyang pumunta sa sinaunang templo sa sinaunang bansa sa Immortal Astral Continent upang subukan ang mga ito. Bawat oras na may umabot sa huling sakuna mula sa sinaunang bansa, isang malaking kaganapan ang isinasagawa sa buong bansa. Isang malaking seremonya. Ang sinaunang isa na si Yemo ay dumaan sa huling sakuna sa sinaunang templo. Pagkatapos nakuha niya ang pamagat ng sinaunang daan at naging isa sa mga pinakamalakas sa sinaunang bansa, pinupuri ng milyon-milyong tao. Pati ang mga celestial ay may malalim na pagpapahalaga sa huling sakuna ng sinaunang lahi. Habang si Wang Lin ay nakaupo sa altar, ang kanyang katawan ay tinakpan ng mas malakas na aura ng sinaunang isa upang salubungin ang unang sakuna ng ikatlong pagsubok. Kapag nalamangan niya ang sakunang ito, magiging isang tunay na 8 bituang sinaunang Diyos siya. Sa lakas ng 8 bituin mula sa 3 sinaunang lahi, kahit wala pa ang kanyang pagpapalakas, si Wang Lin ay magiging tiwala sa pagpapatalo ng mga nag-aaral ng Arcane Void sa unang yugto. Kung magpapatuloy ang kanyang pagpapalakas sa pamamagitan ng pagbuo ng ika-7 asensya,
wala pang mga nag-aaral ng Arcane Void sa gitnang yugto ang makakatalo sa kanya pagkatapos magsanib ang kanyang pagpapalakas at kapangyarihan ng sinaunang isa. Direktang makakalaban siya sa mga nag-aaral sa late stage ng Arcane Void. Dumating na ang dugo ng langit ng sinaunang lahi, ang sakuna. Ang tinatawag na sakuna ng dugo ng langit ay nangangailangan ng isang tao na pag-isahin ang lahat ng kapangyarihan ng tatlong lahi sa kanyang katawan upang maging isang patak ng dugo. Ang patak ng dugong ito ay ang lahat para sa taong dumadaan sa sakuna. Gagamitin nila ang patak ng dugo na ito upang pumutok sa kalangitan at ailay ito bilang sakripisyo sa sinaunang lahi. Kapag nakamtan mo ang pagkilala ng sinaunang ninuno, kahit saan ka man naruroon, ang patak ng dugo ay maipapadala pabalik. Ang patak ng dugo ay magsasanib sa patak ng dugo na nabuo mula sa asensya ng taong dumadaan sa sakuna. Kapag nagsanib, ang katawan na muling mabubuo ay magkakaroon ng tunay na dugo ng sinaunang isa. Ang dugo na ito ay isang katumbas ng lahi ng Celestial. Ang hirap ng sakunang ito ay hindi sa sakit ng pagbuo ng patak ng dugo, kundi ang pagkuha ng pagkilala mula sa sinaunang ninuno. Hindi lahat ay makakakuha nito. Kahit na makuha ang pagkilala ng sinaunang ninuno, magkaiba rin ang dami ng dugo na matatanggap bilang kabayaran, depende sa antas ng pagkilala. Kung karaniwan, isang patak lang, ngunit kung mataas ang pagkilala, maaaring 2 patak. Nakuha ni Yemo ang 3 patak ng dugo nang dumaan siya sa sakuna. Sa buong mga panahon, ang taong nakakuha ng pinakamaraming patak ng dugo bago si Yemo ay nakakuha ng 8 patak. Ang taong ito ay isa sa 9 na araw sa Immortal Astral Continent, ang Grand Empyrean Zuan Luo ng sinaunang bansa. Siya rin ang nakipaglaban kay Grand Empyrean Dao Yi upang makuha ang fragment sa labas ng Seven Dao Sect. Nasa altar si Wang Lin. Matapos magmuni-muni ng matagal, ipinihit niya ang kanyang mga mata at ang sinaunang aura sa paligid niya ay nagtipon sa loob ng kanyang katawan. Sinimulan niya ang unang hakbang ng sakunang ito, ang pagpapino ng patak ng dugo. Isang malabong anino ang sumanib sa kanyang katawan at unti-unting lumabas ang isa pang Wang Lin. Ito ay ang kanyang avatar, ang avatar ng kanyang nag-aaral. Matapos umalis ang kanyang avatar, ang orihinal na katawan ni Wang Lin ay ngayon ay isang purong sinaunang isa. Kabanata 1707 inaasahan mula sa Immortal Astral Continent. Sa pamamagitan ng Ancient Demon Body, kunin ang kaluluwa ng demonyo at gawing isang patak ng dugo. Kumuha. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ipinatong ito sa kanyang katawan at sumigaw. Ang kanyang katawan ay kumilos ng malakas. Mabilis na natunaw ang kanyang kaliwang mata at dumaan ng matinding sakit. Pati si Wang Lin ay nagdiin ng mga ngipin sa sakit. Para bang may bahagi ng kanyang katawan na hinihila palabas, at isang patak ng dugo ang lumipad mula sa kanyang kaliwang mata. Ang patak ng dugo na ito ay kasing laki ng isang kuko, lumulutang sa harap ni Wang Lin. Sa loob ng patak ay may isang maliit na ancient demon na kahawig ni Wang Lin. Sa pamamagitan ng aking ancient devil body, kunin ang kaluluwa ng demonyo at gawing isang patak ng dugo. Kumuha. Kalma ang boses ni Wang Lin, isang matinding kaibahan sa kanyang mukha ng sakit. Habang nagsasalita siya, ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at ipinindot muli sa kanyang katawan. Narinig ang mga tunog ng pagsabog mula sa kanyang kanang mata bago ito gumuho. Mabilis na natuyo ang katawan ni Wang Lin hanggang sa magmukhang kalansay. Matapos bumagsak ang kanyang kanang mata, isang patak ng itim na dugo na puno ng nakakatakot na demonyong enerhiya ang lumipad palabas at lumutang sa tabi ng dugo ng Ancient Demon. May maliit na Ancient Devil Wang Lin na nakaupo sa loob nito. Sa pamamagitan ng aking Ancient God Body, tunawin ang lahat at gawing isang patak ng Ancient God Blood. Malabo ang paningin ni Wang Lin at hindi niya na ito makita ng malinaw. Ang sakit ay lampas na sa kanyang limitasyon, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Kailangan niyang malampasan ang kalamidad ng Ancient Race Heavenly Blood. Mabilis na natunaw ang kanyang katawan. Ang mga unang bahagi na natunaw ay ang kanyang mga binti at braso, pagkatapos ay ang buong katawan ay napalibutan ng isang mist ng dugo. Nang matapos, ang kanyang buong katawan ay nawala at naging bahagi ng mist ng dugo. Ang mist ay gumalaw at mabilis na nag-condense. Pagkalipas ng mga 7 minuto, bumuo ito ng isang patak ng Ancient God Blood. Sa puntong ito, sa altar na ito, mula sa pananaw ng avatar ni Wang Lin, ang kanyang orihinal na katawan ay nawala ng walang bakas. Tanging 3 patak ng dugo ang natira. Ang 3 patak ng dugo ay lumulutang doon, at sa bawat isa ay may isang maliit na Wang Lin. Sa mga sandaling ito, binuksan ng 3 figure ang kanilang mga mata at mabilis na nagsimulang magsanib ang 3 patak ng dugo. Pagkalipas ng ilang sandali ng katahimikan, ang 3 patak ng dugo ay nagsanib sa isang patak. Ang patak ng dugo na ito ay ang asensya ng mga Ancient God, Ancient Demon, at Ancient Devil Bodies. Ito ang lahat ng mayroon si Wang Lin. Iba sa dugo ng mga Celestial, ang dugong ito ay hindi ginto kundi naglalabas ng isang itim na liwanag. Nagdulot ito ng malabong hitsura sa paligid. Nang magsanib ang 3 patak ng dugo sa isang patak,
isang ancient aura ang kumalat mula rito. Ang patak ng dugong ito ay naglalaman ng pagdaan ng oras at ang kalangitan ng ancient clan na matatag. Tumagos ito sa kalangitan at lumipad palayo. Walang sinumang cultivator sa buong cave world ang makakaramdam ng aura na ito, dahil ang aura na ito ay pag-aari ng ancient clan. Hindi ito para sa sinumang cultivator. Ang aura na ito ay lumabas upang mag-summon ng ancient clan. Habang kumakalat ang aura, sinuman na may ancient bloodline sa cave world ay makakaramdam nito. Mararamdaman nila ang isang lakas mula sa kanilang bloodline. Sa inner realm, ang ancient demon sa Cloud Sea na hindi pa namatay matapos ang lahat ng mga laban ay nagbukas ng kanyang mga mata sa gulat. Tinutok niya ang kanyang mata sa malayo habang nararamdaman ang aura na ito, at bahagya niyang naramdaman na parang gustong sumamba sa aura na iyon. Sa loob ng hindi nakikitang puwang sa paligid ng bumagsak na planeta, nakaupo si Donglin ng isang babae na isa ring ancient god. Sa mga sandaling ito, binuksan niya ang kanyang mga mata at napuno ito ng takot. Nagulat siya sandali bago nagsimulang magpigil ng hindi makontrol na panginginig. Ancient Race Heavenly Blood. Sa Outer Realm, sa Ancient Tomb, hindi pa umalis si Tuo Senador. Nagdesisyon siyang manatili roon upang tapusin ang kanyang pamana. Nakasimangot pa siya at nakapikit ang mga mata. Binigyan siya ni Wang Lin ng inheritance na lagi niyang hinahanap. Pagkatapos ng mga taon ng pagpupuno nito, marahil siya pa rin ay si Tuo Senador o marahil naging si Tu Sina ang na-awaken. Ngunit sa mga sandaling ito, bigla siyang nagbukas ng mga mata at ang kanyang mga pupil ay lumiit. Sa Immortal Astral Continent, ang silangan at timog ay pag-aari ng mga celestial at ang kanluran at hilaga ay pag-aari ng mga ancient ones. Dahil sa kalakihan ng Immortal Astral Continent, maraming cultivator o ancient ones na hindi pa nakakalabas ng kanilang sariling bansa. Sa mga sandaling ito, sa hilaga ng Immortal Astral Continent, may isang napakalaking, lumulutang na lungsod. Ang sukat lamang ng lungsod na ito ay kasing laki ng cave world. Imposible nang makita ang gilid ng lungsod. Ang espasyo sa ibaba ng lungsod ay ganap na madilim, isang lugar na hindi makakakita ng sikat ng araw. Ito ang bilangguan ng ancient country para sa mga celestial prisoners. Gamit ang lungsod bilang kasangkapan ng pagsugpo, maraming celestial bloodline cultivators ang nakakulong dito. Sa gitna ng ancient city na ito ay nakatayo ang isang malaking estatwa. Ang estatwang ito ay napakalaki, para bang tinutulungan itong suportahan ang langit ng Immortal Astral Continent. Kahit malayo ka, makikita mo pa rin ang estatwang ito. Ang estatwang ito ay isang lalaki sa kalagitnaan ng edad. Ang kanyang ekspresyon ay nakataas habang tinitingnan ng lupa sa ibaba niya. Nagbibigay ito ng tingin na parang tinatanaw ang lahat ng bagay. Sa kanyang mga mata, ano ang langit, ano ang lupa, at ano ang mga celestial. Ang kanyang mga kamay ay naka-extend para bang kontrolado niya ang buong Immortal Astral Continent. Ang kanyang mga kamay ay parang may kapangyarihan na wasakin ng buong kontinente. Isang batang lalaki ang nakatayo sa kanyang kaliwang kamay. Ang batang lalaki na ito ay may buhok na itim at nakasuot ng itim na balabal. Ang kanyang itim na buhok ay dumadaloy sa hangin habang tinitingnan ng estatwa sa harap niya ng may respeto sa kanyang mga mata. Isang mahina na liwanag ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ng estatwang ito ilang araw na ang nakalipas. Ang liwanag na ito ay pula, at halos mukhang condensed na dugo. Ito ang nakakagulat na tanawin na nagdulot sa batang lalaki na tumayo dito at titigan ito. Sa likod niya ay lumulutang ang libu-libong figure. Sa likod nila ay lumulutang ang 10,000 at maging daan-daang libong mga figure. Kahit maraming tao, walang ingay. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa batang lalaking may itim na buhok at sa estatwa. Matapos ang isang mahabang oras, ang batang lalaki na may itim na buhok ay tila nagbubulong sa kanyang sarili, dumating na ba ang oras? Sa mga sandaling ito, siyam na higanti na may taas na 100,000 talampakan ang naglalakad mula sa malayong kalawakan. Sa likod nila ay isang lalaking nakasuot ng royal robe na halos katulad ng estatwa. Habang naglalakad siya, may mga kamay na nakapahila sa likod. Sa likod niya ay sumusunod pa ng siyam na 100,000 feet tall na mga higanti. Ang kanyang hitsura ay nagdulot sa halos 1,000,000 ancient country cultivators na yumuko. Pagbati, Ancient Emperor. Ang tanging batang lalaki na may itim na buhok ay hindi yumuko at patuloy na nakatingin sa estatwa. Ang lalaking nakasuot ng royal robe ay hindi tila alintana. Dumaan siya sa 1,000,000 taong yumuyuko sa kanya at dumating sa tabi ng batang lalaki. Ngumiti siya at iniklasp ang kanyang mga kamay at nagsalita ng may respeto nang hindi nawawala ang kanyang dignidad. Yesu ay bumati kay Grand Empyrean Zuan Luo. Ang batang lalaki na may itim na buhok ay isa sa 9 na araw, Grand Empyrean Zuan Luo. Ang batang lalaki na may itim na buhok ay dahan-dahang nagsalita, malapit na ang oras, medyo huli ka. Umaasa akong patawarin ni Grand Empyrean. Ang mga emperador ng Ji at Shi ay parehong nag-aalala tungkol sa nangyayari dito, at nakipag-usap ako sa kanila gamit ang aking divine sense. Nagpakita ng ngiti ang lalaking nakasuot ng royal robe at tumango.
Ang batang lalaki na may itim na buhok ay nagbuga ng malamig na hinga. Ang tatlong emperador, Ji, Dao, at Shi. Ikaw ang emperador ng kaharian ng Dao, at may mga pagkakataong hindi mo na kailangang bigyan sila ng pansin. Ang usaping ito ay isang malaking kaganapan para sa aking kaharian ng Dao, kaya't syempre, sila ay nag-aalala. Tulad ng sabi ng tiyo. Binago ng lalaking nakasuot ng royal robe ang tawag sa batang lalaki. Matapos marinig ng batang lalaki na may itim na buhok ang tawag na, tiyo, bahagyang lamambot ang ekspresyon ng batang lalaki. Tiyo, kakaiba ang bagay na ito. Nais kong malaman, anong mga pagkakataon. Tinitingnan ng lalaking nakasuot ng royal robe ang estatwa ng kanyang ninuno, nakapareho ng kanyang hitsura. Ang batang lalaki na may itim na buhok ay nag-isip ng matagal bago magsalita. Ang tagapagmana ni Yemo ay isang aksidente, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nararamdaman ko lang ito sa pamamagitan ng bloodline. Kung siya ba ay makakamta ng pagkilala ng ancient ancestor, hindi ako sigurado. Siya ba ay tagapagmana ni Yemo? Paano ito posible? Nang inig ang lalaking nakasuot ng royal robe. Tila ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Noong panahon na iyon, si Yemo. Bago siya matapos magsalita, tinawag siya ng batang lalaki na may itim na buhok. 7 araw na ang nakalipas, ang ancient clan's ancient statue ay nagbigay ng heavenly bloodlight. Ang bagay na ito ay normal, ngunit ang heavenly bloodlight ay nagsimulang magtipon ng 7 araw at hindi pa rin nabuo. Ang ganitong bagay ay napakabihirang. Para sa akin, ang bloodlight ay nagtipon ng 9 na araw. Sinikap kong hanapin ang lahat ng may ancient bloodline at natagpuan kong wala ni isa ang nagsimula ng ancient race heavenly blood calamity. Pagkatapos ay nag-divine ako upang hanapin ang pinagmulan. Ito ay tagapagmana ni Yemo. Kung magtagumpay siya, at kung siya ay makarating sa immortal astral continent, titingnan ko siya bilang aking disipulo. Ang aking tanging disipulo. Kung siya ay makararating sa ganitong punto sa loob ng cave world at makakalabas, nangangahulugan ito na magiging isang malakas na tao siya sa hinaharap. Isang malakas na tao para sa aking ancient race. Pagkatapos kong mag-reincarnate, matutulungan niya akong bantayan ng ancient race. Umaasa akong magtagumpay siya. Dahan-daang sinabi ng batang lalaki na may itim na buhok habang tinitingnan ang estatwa. Ang oras ay dumaan ng dahan-dahan. 8 araw, 9 na araw, hanggang sa lumipas ang 13 araw. Patuloy sa kumpletong katahimikan, ang lahat ng mga kasamahan sa ancient clan ay nakatingin sa bloodlight sa paligid ng estatwa na naging mas matindi sa mga araw na ito. Ang mga mata ng lahat ay nagbigay ng mas maraming pananibik. Sa dapit hapon ng 13 araw, isang pagbabago ang nangyari. Ang bloodlight sa pagitan ng mga kilay ng estatwa ay tila umabot sa isang limitasyon at tinakpan ang karamihan sa langit. Ang paligid ay napalibutan ng bloodlight, at pagkatapos ng ilang paghinga, isang patak ng dugo ang dahan-daang nabuo sa pagitan ng mga kilay ng estatwa. Matapos ang matagal na oras, isang ikalawang patak ay hindi pa rin lumabas. Isang patak lang. Ipinakita ng lalaking nakasuot ng royal robe ang isang hindi kapansin-pansing paghamak sa kanyang mga mata. Hindi lang siya, kundi ang lahat ng mga kasamahan sa ancient clan sa paligid ay puno ng pagkadismaya. Naghintay sila ng 13 araw upang makita ang isang milagro, at hindi nila inaasahan na isang patak lang ang kanilang makikita. Gayunpaman, sa mga sandaling ito, malalakas na sigaw ang narinig mula sa mga tao. Isang ikalawang patak ng dugo ang lumipad mula sa pagitan ng mga kilay ng estatwa. Di nagtagal, ang ikatlo at ikaapat na patak ng dugo ay lumipad palabas. 4 na patak. 4 na patak talaga. Kabanata 1708 ang unang isa. Tinutok ng lalaking nakasuot ng royal robe ang mga kilay ng estatwa na may halong gulat. Ang 4 na patak ng dugo ay hindi sapat upang mapahanga siya. Pati si Yemo ay nakakuha ng 3 patak. Bagamat karamihan sa mga tao ay nakakuha lamang ng 1 patak ng dugo sa kaganapang ito, marami pa rin ang nakakuha ng 2 patak. Maliban kay Yemo, karamihan sa mga may royal bloodline ay nakakakuha ng hindi bababa sa 2 patak ng ancient race heavenly blood. Bukod pa rito, ang lalaking nakasuot ng royal robe ay nakakuha ng 6 na patak ng dugo. Siya ang pinakamalakas sa Dao clan maliban kay Zuan Luo. Kaya't siya ang naging hari ng Dao clan. Mataas ang kanyang katayuan at iginagalang ng marami. Ngunit, hindi siya tinanggap ni Zuan Luo bilang disipulo. Matagal na niyang iniisip ang bagay na ito, ngunit hindi siya naglakas loob na banggitin ito. Nang marinig niya si Grand Empyrean Zuan Luo na nagsabing kukunin niya ang tagapagmana ni Yemo bilang disipulo, nakaramdam siya ng kalungkutan, ngunit hindi niya ito ipinakita. 4 na patak ng dugo, matagal nang hindi nangyari ang ganitong bagay. Gayunpaman, 4 na patak ng dugo ay dapat na ang limitasyon. Makikita mo na ang liwanag mula sa estatwa ay humihina na. Sa loob ng 13 araw, ang 4 na patak ay hindi gaanong marami. Marami ang nagtatalo sa mga tao sa paligid ng estatwa. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa estatwa.
Pinanood nila ang matinding pulang liwanag na dahan-daang nawala hanggang sa matira na lamang ang kaunting liwanag sa pagitan ng mga kilay. Sa puntong ito, ang halos 1,000,000 miyembro ng Ancient Clan ay alam na malapit nang magtapos ang kaganapang ito. Ang lalaking nakasuot ng royal robe ay nanatiling kalmado ngunit may inis na naglalaro sa kanyang puso. 4 na patak ng dugo lang. Paano siya magkakaroon ng lakas upang protektahan ang aking Dao Clan? Ang usaping ito ay pinalalaki lang ng mga tao. Kung ang tiyuhin ko ay magtatanggap ng disipulo, may ilang miyembro ang Dao Clan na nakakuha ng 4 na patak. Kahit ako ay nakakuha ng 6 na patak, hindi niya ako isinama. Kung ipagpapatuloy niyang tanggapin ang tagapagmana ni Yemo, ako ang unang patutol. Hindi ipinakita ng lalaking nakasuot ng royal robe ang kanyang tunay na iniisip at sa halip ay nagpakita ng kaunting pagsisisi. Nilingan niya si Grand Empyrean Zuan Luo sa tabi niya at nagsalita ng mahina, "Tiyuhin, 4 na patak ay medyo marami na. Ang tagapagmana ni Yemo ay maaaring ituring na henyo sa ating Dao Clan." Ang ekspresyon ni Grand Empyrean Zuan Luo ay nanatiling walang emosyon, parang hindi siya narinig ng lalaking nakasuot ng royal robe. Tinutok niya ang mga mata sa mga kilay ng estatwa at pinanood ang pulang liwanag na lumabo hanggang matira na lamang ang isang guhit. Pinanood din niya ang 4 na patak ng dugo na naglabas ng malinaw na liwanag. Pumalo ito sa kalawakan at nawala sa malayo. Matapos ang matagal na oras, dahan-daang sinabi ng batang lalaki na may itim na buhok, "Maghintay pa tayo ng kaunti." Tumango ang lalaking nakasuot ng royal robe bilang pagsang-ayon, ngunit puno siya ng paghamak sa kanyang puso. Maliban kay Tio, walang sinuman sa Dao Clan na may mas mahusay na talento kaysa sa akin. Hindi sapat ang talento ni Yemo, at hindi rin sapat ang talento ng kanyang tagapagmana. Dahan-daang dumaan ang oras sa Immortal Astral Continent. Sa puntong ito, sa loob ng pagguho sa Cloud Sea, ang avatar ni Wang Lin ay nakaupo sa gilid ng altar. Tinitingnan niya ang patak ng dugo na nabuo mula sa kanyang orihinal na katawan, na nasa gitna ng altar. Tahimik na lumulutang ang patak ng dugo na iyon, hindi gumagalaw, ngunit sa mga sandaling ito, nagsimulang umalangaw ang isang hiyaw sa loob ng kakaibang espasyo. May mga ripples na nagmula sa wala at isang makapangyarihang ancient aura ang dahan-daang kumalat. Ang aura na ito ay higit pa sa anumang makikita sa Cave World, at hindi kayang tapatan ng Grand Empyrean. Gayunpaman, hindi nakakatakot ang aura na ito at hindi ito nakatawag ng pansin mula sa ibang tao. Tanging si Wang Lin lamang ang nakakaramdam nito. Ang mga ripples ay nag-echo sa itaas ng altar at isang malaking vortex ang lumitaw. Dahan-dahan itong umikot at may mga tunog ng kulog na nagmula rito. Ang vortex ay bumalat sa buong altar at isang malakas na puwersa ang kumalat, itinulak ang avatar ni Wang Lin mula sa altar. Ang puwersang ito na nagtulak kay Wang Lin ay nagdulot sa kanyang isipan ng panginginig. Ang puwersang ito ay mas malakas pa kaysa sa lakas ng langit, mas malakas pa kaysa sa anumang pressure na hinarap ni Wang Lin. Kalimutan na siya, kahit si Seven Colored ay mapapalabas sa altar na ito. Naramdaman ni Wang Lin na ang patak ng dugo na nabuo mula sa kanyang orihinal na katawan ay parang nasusunog, at naglabas ito ng isang liwanag ng dugo na parang nakikipag-ugnayan sa vortex. Habang lumalabas ang liwanag ng dugo mula sa vortex, isang patak ng dugo ang lumipad at tumama sa patak ng dugo na nabuo mula sa orihinal na katawan ni Wang Lin. Hindi nagtagal, ang dalawang patak ng dugo ay nagsanib at naging isa. Sa sandaling ito, agad na umupo ang avatar ni Wang Lin. Isang matinding sakit ang sumakit sa kanyang isipan. Ang sakit na ito ay halos hindi na kayang kontrolin ng kanyang avatar, at kailangan niyang ituon ng buong pansin niya sa kanyang avatar. Sa sandaling umupo siya, ang kanyang kamalayan ay umalis mula sa kanyang avatar at ganap na lumubog sa patak ng dugo na iyon. Hindi maipaliwanag na sakit ang umalingaw sa kanyang kamalayan. Bagamat wala siyang katawan, ramdam niya ang sakit ng kanyang katawan na nasusunog. Ang patak ng dugo na nagsanib sa kanya ay parang kumukulo. Sa mga sandaling ito, isang ikalawang patak ng dugo ang lumipad mula sa vortex at nagsanib kay Wang Lin. Ang sakit sa loob ng kamalayan ni Wang Lin ay tumaas ng ilang beses, ngunit hindi siya makakapag-roar, kundi magtiis lamang. Kaagad pagkatapos, ang ikatlong patak ng dugo ay lumipad mula sa vortex at nagsanib kay Wang Lin. Ito ay nagdulot sa patak ng dugo ni Wang Lin na lumaki hanggang 3 talampakan ng lapad, at ang anino ng isang hubad na katawan ay nagcondense. Ang katawan na ito ay may puting buhok. Siya ay si Wang Lin. Ang kanyang katawan ay puno ng masalimuot na mga runes na mukhang kakaiba. Nakasara ang kanyang mga mata at may mga impit na ungol ng sakit mula sa kanyang bibig. Unti-unti, ang kanyang katawan ay nagkakaroon ng anyo. Ang ika-4 na patak ng dugo ay lumipad mula sa vortex. Nang lumabas ito, ang pulang liwanag ay pumuno sa walang katapusang espasyo. Isang sinag ng pulang liwanag ang tumama at dumapo direkta sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Dahil dito, nag-vibrate ang katawan ni Wang Lin at bigla niyang binuksan ang mga mata. Puno ng pula ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang katawan.
Isang malakas na puwersa ang damaloy sa kanyang katawan, kaya't ang mga tunog ng pagsabog ay narinig sa loob niya. Matapos magsanib sa 4 na patak ng dugo, isang bloodline ang ipinanganak. Ang bloodline na ito ay ng mga Ancient Ones. Mula ngayon, si Wang Lin ay isang tunay na miyembro ng Ancient Clan at isang mamamayan ng Ancient Country. Matapos lumipad ang ika-4 na patak ng dugo, nagsimula ng magpakita ng mga palatandaan ng pag-dissipate ang vortex sa itaas, at kapag ito ay nawala, matatapos na ang kalamidad na ito. Bagamat nalampasan ni Wang Lin ito, 4 na patak lamang ang kanyang nakuha, isang patak lamang na higit kay Yemo. Marami na yun para sa kanya. Matapos lahat, nakuha niya ang pamana ni Yemo, at 4 na patak ay higit pa sa nakuha ni Yemo. Ito na ang limitasyon ni Wang Lin. Hindi siya isang henyo, hindi ipinanganak sa Immortal Astral Continent, at siya ay isang mababang nilalang mula sa Cave World. Hindi siya kayang tapatan ng lalaking nakasuot ng royal robe na nakakuha ng 6 na patak ng dugo at naging bahagi ng royal family. Wala siyang katulad ng taong pinagpala. Hindi rin siya kayang tapatan ni Grand Empyrean Zuan Luo, na isa sa 9 na araw, isa sa pinakamalakas na 9 na tao sa Immortal Astral Continent. Ang ganitong uri ng legendaryong nilalang ay nakatataas sa lahat, at nakakuha siya ng 8 patak ng dugo. Hindi kayang tapatan ni Wang Lin ang ganitong tao. Ang tanging mayroon siya ay ang kanyang tibay at hindi pagsuko at ang kanyang hindi nais na kontrolin ng iba. Sa pamamagitan ng mga hindi mabilang na pakikibaka sa buhay at kamatayan, siya ay naging mula sa isang mahina mortal patungo sa kanyang kasalukuyang sarili. Sa kanyang paglingon, ang mga pagsubok ay talagang nakakagulat. Habang siya ay dumaan sa hindi mabilang na pakikibaka, ang emperador at ang mga Ancient Ones ng Immortal Astral Continent ay nagsanay ng mapayapa. Sa ilalim ng pangangalaga ng Grand Empyrean, bihira silang dumaan sa buhay at kamatayan. Habang si Wang Lin ay humakbang ng matindi upang buhayin si Li Muan, ang lalaking nakasuot ng royal robe ay naglalaro ng mga kakaibang yaman na dinala sa kanya ng kanyang mga tao. Maaari niyang piliin ang anumang babae at gawing isa sa kanyang mga concubine. 4 na patak ng dugo ang aking limitasyon. Ang bloodline sa katawan ni Wang Lin ay dahan-daang nagsanim. Tinitingnan niya ang vortex na dahan-daang nawawala sa itaas. Hindi siya kontento. Bagamat hindi niya alam ang kaguluhan na idinudulot niya sa Immortal Astral Continent, ito ang kanyang personalidad. Hindi siya kontento, nais niyang maging mas malakas ang kanyang bloodline. Walang ibang dahilan kundi ang kanyang hindi matitinag na will na lumaban sa langit. Dahil kinikilala mo ang aking ancient bloodline, hindi sapat ang 4 na patak ng dugo. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng malamig na ningning nang siya ay tumalon at tumungo patungo sa naglalaho na vortex. Siya ay iba sa lahat ng mga Ancient Ones sa Immortal Astral Continent. Nakasurvive siya sa Cave World, at sa kanyang puso, hindi niya nirespeto ang Ancient Ancestor. Hindi niya nirespeto ang ganitong ethereal na pag-iral, ang tanging pinaniniwalaan niya ay ang kanyang sariling lakas. Ito ay isang bagay na walang sinuman sa Immortal Astral Continent, kahit si Grand Empyrean Zuan Luo, ang makakaintindi. Kahit si Grand Empyrean Zuan Luo ay may mataas na paggalang sa pag-iral ng ancestor na ito. Ngunit iba si Wang Lin. Siya ang unang tao na hindi kontento sa mga patak ng Ancient Race Heavenly Blood, kaya't nagmadali siyang pumasok sa vortex. Kabanata 1709 ang inggit ng emperador. Sa buong kasaysayan, sa 3 angka ng sinaunang bansa sa Immortal Astral Continent, walang sinuman ang nakagawa ng hakbang na iyon. Ito ay may kinalaman sa kapaligiran kung saan sila lumaki. Nananatili sila sa ilalim ng proteksyon ng 3 Grand Empirines, sa ilalim ng mga alituntunin ng 3 emperador, at sa ilalim ng liwanag ng kanilang mga ninuno. Halos samamba sila sa Ancient Ancestor. Siya ang kanilang langit. Kahit gaano sila kayabang, hindi nila pinayagang magpakita ng kahit kaunting hindi paggalang sa Ancient Ancestor. Ito ay isang bagay na itinuro sa kanila mula nang sila ay ipinanganak. Ang lahat ng nakapaligid sa kanila ay pareho. Pati si Grand Empyrean Zuan Luo ay ganito. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang epekto nito. Ngunit iba si Wang Lin. Tumakbo siya tulad ng isang sinag ng liwanag at mabilis na lumapit sa naglalahong vortex. Ang kanyang itsura ay nagpapakita ng tibay, walang hanggang kapangyarihan, at isang malakas, hindi matitinag na kalikasan. Kung hindi siya nakatanggap ng pagkilala mula sa Ancient Ancestor, wala sana itong kahulugan, ngunit dahil nakuha niya ito, hindi siya kontento sa 4 na patak. Ngunit iba ang pananaw ni Wang Lin. Ang tinatawag na pagkilala ay isang paraan ng pagtukoy sa isang tao bilang kanilang inapo upang magkaroon sila ng iyong lahi. Hindi kailangan ni Wang Lin ang lahing ito. Kung nais niya, makakakuha siya ng celestial bloodline mula sa baliw. Isa itong pag-iral na katumbas ng ancient bloodline. Dahil dito, magmamadali si Wang Lin papunta sa vortex. Kung hindi siya bibigyan ng mas maraming dugo ng tinatawag na ancient ancestor, pipilitin niyang ilabas ang 4 na patak ng dugo mula sa kanyang katawan at isusumpa ang kanyang pagka-ancient.
Kukunin niya ang celestial bloodline, makakamit ang immortal celestial body, at magiging isang celestial. Kinikilala mo ako, ngunit hindi kita kinikilala. Kung nais mong kilalanin ko ang lahi mong ito, magbigay ka ng mas maraming dugo at kapangyarihan. Hindi natakot si Wang Lin sa ancient ancestor, kaya't naglakas loob siyang magtakda ng mga kondisyon. Kapag kinilala ko ang isang lahi, hindi ko na ito bibiguin, ngunit pilitin mo akong tanggapin ito gamit lamang ang 4 na patak ay sobrang mura. Sumigaw si Wang Lin habang tumatakbo papunta sa vortex. Pumasok ang kanyang sigaw sa vortex at umalingaw sa loob. Bumuo ito ng isang serye ng mga alingaw na umiikot sa loob ng vortex. Habang pumasok si Wang Lin sa vortex, isang malamlam na aura na parang isang divine sense ang kumalat at bumalat sa kanya. Pinigilan nito si Wang Lin na makapasok at pinanatili siya sa labas ng vortex. Ang aura na ibinubuga ng divine sense na ito ay sinauna at walang emosyon, parang patay. Lumulutang si Wang Lin sa loob ng aura at malamig na tinitigan ang vortex. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at itinuro ang kanyang kanang kamay sa lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nang itaas niya ang kamay, may milky white light sa dulo ng kanyang daliri. Ipinagpag niya ang kanang kamay at ang kalawakan sa tabi niya ay bumaluktot, nagpapakita ng iba't ibang mga larawan. May isang batang lalaki na nakasuot ng itim sa larawan, at siya ay nasa core formation stage. Nasa Land of the Ancient God siya sa planetang Suzaku. Nagbago ang larawan. Pagkatapos maranasan ng batang lalaki sa itim ang maraming bagay, sa wakas ay nakuha niya ang memorya ng Ancient God na si Tusi. Maaari mong makita, ito ang unang pagkakataon na nakuha ko ang inheritance ng Ancient God. Mabagal na nagsalita si Wang Lin, tapos inihip niya ang kanang kamay. Nagbago ang mga larawan at ipinakita kung paano nakuha ni Wang Lin ang kanyang Ancient God inheritance. Nagpatuloy ito hanggang sa dulo, nang siya ay nasa Ancient Tomb. Ang mga alaala ito ay kay Wang Lin, at siya ang nagpakita ng mga ito. Dahil mayroon kang espiritu, pag-isipan mo kung ilang patak ng dugo ang kailangan ko upang tanggapin ang iyong lahi. O kaya, sirain mo ako at tatalikuran ko ang ancient bloodline at magiging celestial. Ang mga salita ni Wang Lin ay malamig, at pagkatapos niyang magsalita, ang aura sa paligid niya ay biglang umalis. Ito ay umatras pabalik sa vortex. Parang nag-isip ito ng matagal, at ang vortex na malapit ng maglaho ay umumuli at nagsimulang umikot. Dahan-dahan itong bumalik at nagsimulang magpakalat ng mas maraming bloodlight. Sa Immortal Astral Continent, sa lungsod na lumulutang sa kalangitan ng Dao Clan, halos 1,000,000 na kasapi ng Ancient Clan ang naghintay. Ang lalaking nakasuot ng royal robe ay halos mawalan ng pasensya, ngunit hindi siya naglakas loob magsalita. Ang dating madilim na piraso ng bloodlight sa pagitan ng mga kilay ng estatwa ay biglang sumabog ng red light. Ang red light na ito ay bumalot sa buong mundo at nagdulot ng pula ang paligid. Ang biglaang pagbabago ay nagdulot ng kaguluhan. Hindi ito posible. Mayroon pang higit na bloodlight. Baka ang panglimang patak ay malapit ng mabuo. Sa buong kasaysayan, ang ancient race heavenly blood ay laging nabubuo ng sabay-sabay. Wala pang ganitong pagbabago. Naging muling buhay ang bloodlight. Nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng royal robe sa unang pagkakataon. Tinutok niya ang kanyang mata sa liwanag sa pagitan ng mga kilay ng estatwa at may pagkabigla sa kanyang mga mata. Paano ito nangyari? Maliwanag na magtatapos na ito, paano nangyari ito? Ito. Tanging ang batang lalaki na may itim na buhok, si Grand Empyrean Zuan Luo, ang nagpakita ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag habang tinititigan niya ang estatwa na natiling tahimik. Habang ang halos 1,000,000 kasapi ng Ancient Clan ay naguguluhan, ang bloodlight na nagtipon sa pagitan ng mga kilay ng estatwa at isang panglimang patak ng dugo ay lumabas. Ang panglimang patak na ito ay nagpatibay sa mga haka-haka ng lahat at agad na nagdulot ng malakas na alon. Lahat sila ay naguluhan. Ang kanilang mga mata ay nagtipon sa estatwa. Matapos ang matagal na oras, tanging ang panglimang patak ang lumabas. Nang makita ito, ang lalaking nakasuot ng royal robe ay sa wakas ay nakapag-relax. 5 patak, ano kung may 5 patak? Nakakuha ako ng 6 na patak at naging emperador ng Dao Clan. Hindi ko pinaniniwala ang kaya niyang, ang mga mata ng lalaking nakasuot ng royal robe ay kumislap. Nang magsimula siyang mag-isip ng ganito, ang mga sumunod na pangyayari ay nagdulot ng pagkabigo sa kanyang mga isipan. Ang buong katawan niya ay nanginginig. Naging labis na malupit ang bloodlight, at sa pagkakataong ito, ang pang-6 na patak ng dugo ay lumabas. 6 na patak ng dugo. 6 na patak. Katulad ng emperador. Ito ang malaking swerte ng ating Dao Clan. Hindi 6 na patak, 7 patak. Habang ang bloodlight ay nagtipon, ang karamihan ay nahulog sa kaguluhan. Ang mukha ng lalaking nakasuot ng royal robe ay nagkulay lila at ang pang-7 patak ay lumabas. Ang mas kamangha-mangha pa ay habang ngumiti si Grand Empyrean Zuan Luo, ang ika-8 patak ay lumitaw.
8 patak ng dugo, kahit si Grand Empyrean Zuan Luo ay nakakuha lamang ng 8 patak. Ang mga tao sa paligid ay halos mawalan ng katinuan habang tinitingnan ang estatwa ng may pagkabigla. Ang lalaking nakasuot ng royal robe ay hindi na malayang dinilaan ang kanyang labi, at may halos hindi matukoy na kislap ng malamig na galit sa kanyang mga mata. Paano kaya ang tagapagmana ni Yemo ay makakakuha ng ganitong pagkilala mula sa ninuno at mabigyan ng 8 patak ng dugo? Ako ang tunay na inapo ng ancient ancestor, ako ang royal bloodline. Ako ang pinakamagaling na henyo ng ancient clan maliban kay uncle. Huminga ng malalim ang lalaking nakasuot ng royal robe at pinigil ang inggit sa kanyang puso. Hindi siya makapapayag na makita ito ni Grand Empyrean Zuan Luo. Ang kanyang malungkot na ekspresyon ay tinago ng isang ngiti. Tumingin siya kay Grand Empyrean Zuan Luo at ngumiti. Binabati kita, uncle. Mukhang ang batang ito ay magiging tanging disciple mo. Baka isang araw, malampasan pa niya si uncle at maging isang bagong Grand Empyrean para sa Dao clan. Ang puso ng lalaking nakasuot ng royal robe ay puno ng kasamaan. Bagamat magaan ang mga salitang ito, puno ng nakatagong kahulugan. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang alinlangan, para bang talagang nagsalita siya dahil sa kaligayahan na nararamdaman. Mahirap makita ang anumang hindi tama sa mga ito. Nanatiling pareho si Grand Empyrean Zuan Luo pagkatapos marinig iyon. Tumalikod siya at tumingin ng may malalim na kahulugan sa lalaking nakasuot ng royal robe. Sa pamamagitan ng titig na iyon, nang inig ang lalaking nakasuot ng royal robe. Nang malapit na siyang magsalita, narinig niya ang isa pang kaguluhan. Tumingin siya pabalik sa estatwa at ang kanyang puso ay tumalon, agad siyang nagputi. Ang ika-9 na patak ng dugo ay dahan-daang nabuo sa ilalim ng malakas na kaguluhan. Ang ika-9 na patak ng dugo ay nagdulot ng kislap sa mga mata ni Grand Empyrean Zuan Luo. Ang kasiyahan sa kanyang mga mata ay malinaw na nakita ng lahat. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan. Matapos ang ika-9 na patak ng dugo, nagsimulang magtipon muli ang bloodlight. Habang ang lahat ay humihinga ng malalim, nagpakita ng senyales ng paglitaw ang ika-10 patak ng dugo. Ika-10 patak. Isang bagay na hindi nangyari sa buong kasaysayan, ang ika-10 patak. 10 patak ng ancient ancestor blood, ito ay hindi kapanipaniwala. 10 patak ng dugo, ibig sabihin ba nito na ang taong ito ang tunay na emperador ng Dao clan? Pati ang royal family ay hindi pa nakakuha ng 10 patak ng dugo. Sino ba talaga ang taong ito? Baka siya ang magiging susunod na emperador ng Dao clan. Ang lalaking nakasuot ng royal robe ay galit na galit at halos mawalan ng kontrol sa matinding inggit sa kanyang puso. Titig na titig siya sa bloodlight na nagtipon sa pagitan ng mga kilay ng estatwa. Lahat ng bloodlight sa paligid ay nagtipon at bumuo ng isang patak ng dugo. Ang patak na ito ay hindi pula, kundi lila. Nang mabuo ang patak ng lila na dugo, nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng royal robe at hindi namamalayang umatras siya ng ilang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng higit pang pagkabigla, takot, at hindi paniniwala kaysa dati. Ancient Ancestor Soul Blood. Ito ay Soul Blood. Imposibleng mangyari. Nagbago ang ekspresyon ni Grand Empyrean sa unang pagkakataon. Tinutok niya ang kanyang mata sa lila na patak ng dugo at nagpakita ng pagkabigla sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Hindi siya nagulat sa ika-9 na patak, ngunit sa puntong ito, nagulat siya. Ancient Ancestor, ipinapadala mo ang isang patak ng Soul Blood, ibig sabihin ba nito ay may ibig sabihin, Soul Blood? Ang Soul Blood na ito, sa buong kasaysayan, 9 lamang na patak ng Soul Blood ang lumitaw. 3 patak ng Soul Blood ang lumikha ng isa sa mga ancient clan. Ang 9 na patak ng Soul Blood ang lumikha sa kasalukuyang 3 ancient clans. Huminga ng malalim si Grand Empyrean Zuan Luo. Itinuon niya ang kanyang kanang kamay sa langit at nagbago ang kulay ng mundo. Isang malaking pulang araw ang lumitaw, mamalat sa lugar, at pinigilan ng sinuman mula sa labas na makita ang nangyayari dito. Aisil ko ang lugar na ito gamit ang aking Empyrean Son. Ang mga kasapi ng Dao clan ko, huwag ipagbigay alam ang nangyaring ito sa sinuman. Ang sinumang lalabag dito ay mamamatay, anuman ang kanilang pagkakakilanlan. Mabagal na nagsalita si Grand Empyrean Zuan Luo. Lumiko siya at binigyan ng isang malalim na tingin ang lalaking nakasuot ng royal robe. Narinig mo ba iyon? Ang lalaking nakasuot ng royal robe ay tumingin at mabilis na sumagot, oo, ngunit ang inggit sa kanyang puso ay halos umabot sa punto ng pagbagsak. Itinaas ni Grand Empyrean Zuan Luo ang kanyang ulo at tiningnan ang lupain na tinutulungan ng mga celestial. Mabagal siyang bumanggit, pupunta ako sa lupain ng mga celestial upang dalhin ang batang ito, pabalik dito. Kabanata 17:10 Isang alingawngaw ng kaluluwa. 5 patak ng dugo at 1 patak ng lila na soul blood ang kumikislap sa harap ng estatwa. Matapos gamitin ni Grand Empyrean Zuan Luo ang kapangyarihan ng kanyang Empyrean Son upang takpan ang aura, ang 6 na patak ng dugo ay lumipad papalayo sa kalayuan.
Nagkaroon ng mga alon sa kalangitan, na bumuo ng isang malaking vortex, at ang sentro ng vortex ay tila kumukonekta sa kawalan. Ang 6 na patak ng dugo ay pumasok sa vortex at nawala sa harap ng mga mata ng lahat. Ang huling nawala ay ang lila na soul blood. Ang hitsura ng patak na ito ng soul blood ay yumanig sa lahat. Ipinakita nila ang hindi paniniwala, takot, at pagkamangha. Tinitigan nila ang demonyong lila na liwanag na nagmumula sa soul blood at pinanood itong mawala sa vortex. Pagkatapos nito, sila'y nagising at ang pagkabigla ay naging mas matindi. Ang pagkabigla ay parang alon na bumalot sa kanilang mga katawan at kaluluwa. Purple soul blood, Diyos ko, nakakita ako ng isang patak ng purple soul blood. Sa lahat ng henerasyon ng sinaunang bansa, 9 lamang na patak ang nakita. Ang alamat ay nagsasabi na ang ancient ancestor ay nagbigay ng 9 na patak ng soul blood sa kanyang 3 anak. Ang 3 anak na ito ay nagtatag ng bawat isa ng isang ancient clan. Ang aming clan ay ang Dao clan na itinaguyod ng kanyang 4 anak, at tumagal ito hanggang ngayon. Ngayon, lumitaw na ang 10 patak ng dugo, ito. Sino ang dumaranas ng unang kalamidad sa 3 pagsubok? Hindi ko pa narinig na lumitaw ang soul blood sa kalamidad na ito. Ang bagay na ito ay sobrang kamangha-mangha. Ito ay isang nakakagulat na pangyayari para sa aming sinaunang bansa. May 3 kalamidad sa 3 pagsubok, ang unang kalamidad ay ang ancient race heavenly blood. Nakuha niya ang 9 na patak ng dugo at pagkatapos ay isang patak ng soul blood, at ito ay ang unang kalamidad lamang. Kung maabot niya ang 2nd kalamidad, Ancient Dao 3 Distractions, anong uri ng swerte ang makakamtan niya sa kalamidad na iyon? Mayroon din ang huling kalamidad, Blessing of the Ancient Ancestor. Kung nakamit niya ang ganitong mataas na pagkilala mula sa Ancient Ancestor, hindi ko kayang imaginein kung ano ang makakamtan niya, marahil ang alamat na Ancient Ancestor Inheritance na wala pang nakakuha. Nagsimula ang mga debate habang ang lahat ay ginuguluhan ng patak ng soul blood. Sa kabutihang palad, ang lugar na ito ay isinilyo ni Grand Empyrean Zuanluo, at gamit ang kanyang makapangyarihang lakas, pinigilan niya ang sinuman na ibunyag ang nangyari dito. Kung hindi, tiyak na magdudulot ito ng malaking alon sa Immortal Astral Continent. Ang mga Ji at Shi clan ay tiyak na magsisiyasat kapag nalaman nila ito. Maari pa itong magdulot ng alitan. Dapat sabihin na ang hitsura ng 10 patak ng soul blood ay sobrang mahalaga para sa sinaunang bansa. Kung makakakuha si Wang Li ng 2 pang patak, maaari niyang ikalat ang kanyang essence blood at itatag ang ika-4 na ancient clan tulad ng 3 anak ng ancient ancestor. Kung nalaman ito ng mga celestial, tiyak na magugulat sila. Kahit hindi ito magdudulot ng malaking digmaan, magpapadala sila ng mga tao upang bantayan ng mabuti. Lahat ng ito ay dulot ng patak ng soul blood. Matapos mawala ang 6 na patak ng dugo sa vortex at mawala rin ang liwanag ng dugo, ang aura ay nawala na rin. Inalog ni Grand Empyrean Zuanluo ang kanyang kanang kamay sa pulang araw na bumabalot sa lugar. Biglang nagbigay ng mas maliwanag na liwanag ang araw at nahati ito sa halos 1,000,000 piraso. Bumagsak ito sa mga katawan ng lahat ng naruroon, na bumuo ng isang silang spell. Matapos ang lahat, ang araw na bumabalot sa lugar ay nawala at ang kalangitan ay bumalik sa normal. Humaplos ang hangin, na parang nais nitong alisin ang pagkabigla at tensyon na naruroon. Tumingin si Grand Empyrean Zuanluo sa kalayuan at naglakad ng walang pag-aalinlangan, nawawala ng walang bakas. Pupunta siya sa lupain ng mga Celestial, sa Seven Dao Sect, sa kuweba upang kunin ang batang iyon at ibalik siya sa kanilang tahanan. Matapos umalis si Zuanluo, ang lungsod sa kalangitan ay nanatiling tahimik ng matagal. Pagkatapos, ang lalaking nakasuot ng royal robe ay umalis ng may malalim na kalungkutan sa kanyang puso. Pagkatapos niyang umalis, unti-unting umalis ang iba pang mga tao habang puno pa rin ang pagkabigla. Ang lahat ng nangyari dito ay inilibing ng malalim sa ilalim ng kanilang mga puso. Habang sila ay nagsisipagkalat, tinitigan nila ang direksyon kung saan pumunta si Grand Empyrean Zuanluo. Makikita ang komplikasyon, inggit, at selos sa kanilang mga mata, ngunit ang higit na nangingibabaw ay ang ekspektasyon. Inaasahan nilang ibabalik ni Grand Empyrean Zuanluo ang taong yumanig sa kanila. Inaasahan din nilang makita kung ano ang hitsura ng taong iyon at kung sino siya. Ang Dao clan ko ay ang pinakamahina sa 3 sinaunang bansa, sana ang pagbabalik ni Grand Empyrean ay magbago ng lahat ng ito. Hanggang sa matapos ang lahat at ang mga tao ay magkalat, bumalik ang emperador sa kalaliman ng lungsod sa kalangitan, sa kanyang palasyo. Ang palasyong ito ay sobrang laki, nahihirapan silang makita kung saan ito nagtatapos. Puno ito ng masalimuot na ukit at napakabigat ng kayamanan. Maraming mga alalay ang nasa loob ng palasyo. Ang kanilang mga mukha ay mapatla at sobrang nerbyoso. Ang takot na ito ay dulot ng nakakatakot na aura na nagmumula sa isa sa mga sub-palasyong nasa silangan. Ang aura na ito ay puno ng hindi maipaliwanag na galit. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw sa palasyo.
Ang residente palasyo ng emperador ay gumuho at isang malakas na shockwave ang kumalat. Ang ilan sa mga manggagawa at bodyguards ay hindi nakaiwas agad at lahat sila ay namatay ng malupit. Ang amoy ng dugo ay kumalat. Isang tao ang dahan-dahang lumabas mula sa mga guho ng gumuho na palasyo. Siya ang lalaking nakasuot ng royal robe. Ang kanyang mga mata ay kalmado at walang emosyon. Pagkatapos niyang lumabas mula sa guho, hindi pa siya lumingon bago siya dahan-dahang nagsalita. Linisin ito. Gusto kong makita ang bagong palasyo sa loob ng 3 araw. Pagkatapos niyang magsalita, daan-daang mga anino na parang usok ang lumitaw at lumuhad sa kanyang harapan. Ang lalaking nakasuot ng royal robe ay hinagod ang kanyang manggas at nawawala ng walang bakas. Nang magbalik siya, nasa pinakamataas na tore siya ng palasyo. Nakatayo siya roon, nakaharap sa mundo habang minamasdan ng palasyo at ang estatwa ng ancient ancestor na Tung Chuan sa kalangitan. Ako ang emperador ng Dao Country, isang tunay na inapo ng ancient ancestor, at ang kanyang dugo ay dumadaloy sa aking mga ugat. Isang tagapagmana lamang ni Yemo, anong karapatan mayroon siya upang maging pinahalagahan ng labis ni Zuan Luo? Soul Blood, ang lalaking may royal blood ay kalmado, ngunit ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng kamao. Bigla siyang nagsimulang tumawa. Mabuti na rin ito, magiging interesante. Gusto kong makita kung anong klase ng alon ang magagawa niya. Kahit mayroon siya ng soul blood, kailangan pa rin niyang lumuhad sa aking harapan. Ang lalaking may royal robe ay lalong ngumiti at binawi ang kanyang mata. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at isang pulang perlas na kasing laki ng kamao ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Tila may mga ulap na mist-like sa loob nito, dahan-dahang umiikot, at may isang kaluluwa na nakaupo sa loob. Imposibleng makita ng malinaw kung ano ang hitsura ng kaluluwa, ngunit matutukoy na isang kaluluwa ng isang babae. Ang kaluluwang ito ay hindi kumpleto, bahagi lamang ng isang kaluluwa. Tinitigan ng lalaking may royal robe ang pulang perlas sa kanyang kamay at dahan-dahang nagsalita, "Ye daw. Narito ang iyong lingkod." Matapos magsalita ang lalaking may royal robe, ang liwanag sa likuran niya ay kumilos at isang matandang lalaking nakasuot ng itim ang lumabas. Lumuhad siya ng isang tuhod sa harap ng lalaking may royal robe. Ang lalaking may royal robe ay kalmado na nagtanong, "Nahanap mo na ba siya?" Emperador, ang lingkod ay nagsiyasat sa buong sinaunang bansa at hindi natagpuan ang babaeng ito. Ngayon, ipinadala ko na ang mga tao sa mga celestial at makakakuha kami ng balita sa lalong madaling panahon. Wala bang balita mula sa Imperial Teacher? Nagtataka ang lalaking may royal robe. Ang matandang lalaking lumuhad doon ay nanatiling kalmado at nagsalita ng mahinahon. Bagamat ang Imperial Teacher ay ibinigay ang kaluluwa ng babaeng ito sa inyong kamahalan, hindi siya matutukoy ang babaeng ito. Ngunit malaki ang magiging gamit ng babaeng ito sa inyong kamahalan sa hinaharap. Sa pamamagitan ng babaeng ito, magkakaroon kayo ng isang kumpletong sinaunang bansa. Sinabi lang niya sa lingkod na pinapagana niya ang pagninilay ng hinaharap ng aking ancient Dao Country, at ang kanyang isipan ay nasanib sa ilalim ng lupa. Pumunta siya sa isang banyagang lugar na hindi pa niya nakita at kinuha ang kaluluwa mula sa Heavenly Dao. Silently pinagmumuni ng lalaking may royal robe ang sinabi ng matanda at pagkatapos ay tumingin sa pulang perlas na hawak niya. Ang mga mata niya ay nagbigay ng kakaibang liwanag. Ang babaeng ito ay masyadong ordinaryo para sa akin upang kilalanin. Ngunit kung talagang tulad ng sabi ng Imperial Teacher, kukunin ko siya bilang aking Empress. Magpatuloy na maghanap ng mga tao sa mga celestial. Kung talagang hindi mo siya matatagpuan, maghanap ng isang babae sa sinaunang bansa na maaaring magsanib sa kaluluwang ito. Oo. Tumayo ang matandang lalaki na nakasuot ng itim at mag-iiwan na. Nagatubili siya saglit, at matapos mag-isip ng matagal, ipinagtagpi ang kanyang mga kamay at muling nagsalita. Emperador, bago pumasok sa closed-door cultivation ng Imperial Teacher, sinabi niya ang isang bagay pa. Sabihin mo. Ang lalaking nakasuot ng royal robe ay tumingin sa pulang perlas sa kanyang kamay, at ang kanyang tinig ay puno ng kadakilaan. Sinabi niya na ang kanyang dibinasyon ay maaaring totoo o hindi. Nang kunin niya ang kaluluwa ng babaeng ito, nakita niya ang dalawang imahe. Ang isa ay ang emperador na nag-iisa sa sinaunang bansa, at ang isa ay ang emperador na patay. Sa mga imaheng ito, may isa pang figure na naruroon. Ang figurang ito ay medyo malabo at hindi makita ng Imperial Teacher ng malinaw, ngunit ang taong ito ay may buhok na puti. Interesting. Maaari ka nang umalis. Nagpakita ng malamig na kislap ang mga mata ng lalaking nakasuot ng royal robe. Tinitigan niya ang perlas sa kanyang kamay at dahan-dahang ngumiti. Ikaw babae, sino ka? Anong uri ng relasyon meron ka sa puting buhok na figure na nakita ng Imperial Teacher? Ang kaluluwa ng babae sa loob ng pulang perlas ay nakaupo doon ng hindi kumikilos. Ang kanyang hitsura ay tinatakpan ng mist at tila hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito, humaplos ang hangin at damapo sa lalaking nakasuot ng royal robe.
Parang naramdaman din ng Perlas ang hangin, at ang mist sa paligid ng babae ay nagsimulang mag-ikot. Nang halos mailantad na ang kanyang hitsura, bigla itong natakpan ng daliri ng kamay na humawak sa Perlas. Sa loob ng kuweba, sa siwang sa Cloud Sea, ang malaking vortex sa itaas ng altar ay umugang. Ang liwanag ng dugo ay kumikislap sa katawan ni Wang Lin, na parang siya'y gawa sa dugo. Pinagmasdan ng kanyang mga mata ang kalaliman ng vortex. Sa kalaunan, nakita niya ang ilang patak ng dugo na lumipad mula sa vortex.